Sa buong 78 taon ng aking buhay, hindi ko naisip na ang sarili kong mga anak ay magtatangkang patayin ako dahil sa pera. Ngunit ang mensaheng iyon sa dalampasigan ang nagligtas sa aking buhay. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel, i-activate ang bell button dahil meron tayong mga bagong kwento araw-araw. I-like ito at sabihin sa amin sa comments kung anong lungsod ang pinagmulan mo. Ang pangalan ko ay Juanito Reyes de la Cruz, 78 taong gulang, at ang ibabahagi ko sa inyo ay permanenteng nagpabago sa aking buhay. Hulyo 15, 2023 iyon, isang perpektong Sabado ng tag-init sa isang sikat na beach sa Batangas. 2 taon na akong nabalo mula nang mawala ang mahal kong Rosita noong Setyembre 2021 at ang aking mga anak na sina Victor, 55, Clarissa, 52, at Rebecca, 48, ang bunso, ay nagpumilit na magkasama kami sa araw na iyon bilang isang pamilya. Dapat kong aminin, ako'y naantig. Mula nang mamatay si Rosita, ang aming relasyon bilang pamilya ay naging malayo. Si Victor ay palaging abala sa kanyang negosyo. Si Clarissa ay lubos na nakatuon sa kanyang mundo ng luho. At si Rebecca ay halos hindi na ako dinadalaw. Ngunit noong araw na iyon tila sila'y nagbago. Mas maalalahanin, mas mapagmahal. Nakaupo kami sa ilalim ng isang asul na payong malapit sa beach resort. Tahimik ang dagat, lumilipad ang mga ibon, at pinapanood ko ang mga pamilyang nag-e-enjoy sa araw. Nagkukwentuhan ang aking mga anak tungkol sa kanilang buhay at trabaho, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong bahagi ako ng isang bagay. Noon tumunog ang aking telepono, eksaktong 2:47 ng hapon, isang hindi kilalang numero. Karaniwan, hindi ako sumasagot sa mga tawag mula sa hindi kilalang numero, ngunit may nagtulak sa akin na tingnan ang mensaheng, kararating lang. Umalis ka ng patago. Huwag kang magsasabi ng kahit ano sa iyong mga anak. Nakaramdam ako ng kilabot na walang kinalaman sa simoy ng dagat. Sino ang maaaring magpadala sa akin ng ganoon? At bakit partikular na binanggit ang aking mga anak? Tiningnan ko sina Victor, Clarissa at Rebecca na patuloy na nagkukwentuhan na parang walang nangyari, ngunit ang kanilang pagtawa ay tila kakaiba na ngayon, halos pilit. Nag-vibrate muli ang telepono. Isa pang mensahe mula sa parehong numero. Apura. Nakasalalay dito ang buhay mo. Nasa parking lot ako. Pulang kotse. Magtiwala ka sa akin. Nagsimulang lumakas ang tibok ng aking puso. Sa buong buhay ko, naging maingat akong tao, ngunit natuto rin akong magtiwala sa aking instinct. At ang aking instinct ay sumisigaw na may matinding mali. Medyo nahihilo ako, pagsisinungaling ko habang dahan-dahang tumatayo sa upuan. Sa tingin ko, masyadong mainit sa araw. Maglalakad lang ako sandali para lumamig. Agad na tumayo si Victor. Gusto mo bang samahan kita pa? Huwag na, sagot ko na may ngiti na sana'y mukhang natural. Kailangan ko lang maglakad ng kaunti. Babalik ako agad. Tiningnan ako ni Clarissa na may tila tunay na pag-aalala. Ingat po pa, huwag kang lalayo. Naglakad ako papunta sa parking lot. Sinisikap na maging kaswal ang aking mga hakbang. Ngunit ang isip ko ay tumatakbo ng 1,000 kilometro bawat oras. Sino ang nakakaalam na narito ako? Sino ang sapat na nakakakilala sa aking mga anak upang magpadala sa akin ng ganoong tiyak na babala? Pagkatapos ay nakita ko siya. Isang babae, mga 35 taong gulang, nakatali ang buhok sa ponytail, naghihintay sa tabi ng isang pulang Toyota Vios. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng halo ng kaba at determinasyon na agad kong nakilala. Nelia, bulong ko, hindi makapaniwala. Si Nelia Castro Jimenez ay nagtatrabaho bilang kasambahay sa bahay ni Victor sa loob ng 8 taon. Kilala ko siya ng mabuti. Siya ay isang responsableng babae at maingat, solong ina ng isang 8 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Valeria. Palagi siyang nagpapakita ng respeto sa akin. At ako naman, sinisiguro ko na tratuhin siya ni Victor ng maayos at bigyan ng sapat na sweldo. Tito Juanito, sabi niya na may nanginginig na boses, salamat po at dumating kayo. Alam kong mukhang napakakaiba nito, ngunit kailangan ninyo akong pakinggan ng mabuti. Nasa panganib ang buhay ninyo. Tila huminto ang mundo sa paligid ko. Ang ingay ng mga batang naglalaro sa dalampasigan,
Ang tunog ng alon, ang bulungan ng mga usapan, lahat ay naglaho habang pinoproseso ko ang kanyang mga salita. Ano ang pinagsasabi mo, Nelia? Kinakabahan siyang tumingin sa beach kung saan siguradong nagtataka ang aking mga anak kung bakit matagal akong bumalik. Hindi tayo maaaring mag-usap dito. Sumakay na kayo sa kotse, pakiusap. May ipapakita ako sa inyo. Sinasabi ng aking instinct na magtiwala ako sa kanya. Sa loob ng 8 taon, ipinakita ni Nelia na siya ay isang taong may integridad at tapat. Kung nanganganib siya ng ganoon para lamang bigyan ako ng babala, tiyak na seryoso ang sitwasyon. Sumakay ako sa upuan ng pasahero at agad siyang nagmaneho. Tito Juanito, simula niya habang nagmamaneho patungo sa isang mas tahimik na lugar. Ang sasabihin ko sa inyo ay napakahirap paniwalaan. Ngunit ang inyong mga anak ay nagpaplano na saktan kayo. Ang mga salita ni Nelia ay umalingaw-ngaw sa aking ulo na parang mga kampana ng alarma. Ang aking mga anak, nagpaplanong saktan ako. Imposibleng paniwalaan, ngunit ang pagiging seryoso sa kanyang mukha ang nagpilit sa akin na makinig. Ipinark niya ang kotse sa isang liblib na industrial area, malayo sa mga usisero. Sa nanginginig na mga kamay, inilabas niya ang kanyang mobile phone. Tito Juanito, nagtatrabaho ako sa bahay ni Victor mula pa noong 2015. Kahapon, habang naglilinis ako sa kanyang opisina, may nakita akong mga papel na nagpaduda sa akin. Ngunit ang natuklasan ko pagkatapos, nanginginig ang kanyang boses. Kumuha ako ng litrato bilang ebidensya. Nag-swipe siya sa screen at ipinakita sa akin ang unang larawan. Isa itong bank document na may pirma ko, ngunit hindi ko matandaan na pinirmahan ko iyon. Kinikilala ninyo ba itong pirma, Tito Juanito? Sinuri ko ang screen ng maingat. Walang duda na sulat kamay ko ito, ang aking natatanging pirma, ngunit may malalim na bumabagabag sa akin. Ang petsa ay Hulyo 8, 2023. Isang linggo pa lang ang nakalipas. Pirma ko yan pero sinubukan kong maalala. Sandali, iyon ang araw ng inihaw na baboy sa bahay ni Victor. Hiningi nila akong pumirma sa ilang papel. Sabi nila, routine papers lang para sa family medical insurance. Seryosong tumango si Nelia. Yun ang inisip ko, ngunit tingnan ninyo kung anong dokumento ang talagang pinirmahan ninyo. Pinalaki niya ang larawan. Namilog ang aking mga mata sa takot. Hindi ito medical insurance. Ito ay isang authorization of bank transfer para sa 55 milyon. Ang buong yaman ko, ang ipon ng isang buhay ng tapat na trabaho. Hindi ito totoo, bulong ko, nararamdaman kong nilalamig ang aking dugo. Mayroon pa, patuloy ni Nelia, nagpapakita ng isa pang litrato. Sa pagkakataong ito, isa itong power of attorney na nagbibigay ng ganap na kapangyarihan kay Victor sa aking mga ari-arian. At ito, ang pangatlong larawan, ang nagpahinto sa aking paghinga. Ito ay isang draft ng testamento na malinaw na pineke, kung saan iniiwan ko ang lahat ng aking ari-arian sa aking 3 anak, na inaalis ang anumang donasyong pangkawanggawa na plinano kong ibigay sa parokya. Ngunit paano ito nangyari? Ako ay gising ng pumirma. Naaalala ko ang araw na iyon ng perpekto. Tiningnan ako ni Nelia na may awa, kasabay ng pagmamadali. Tito Juanito, naaalala ba ninyo na nakaramdam kayo ng kakaiba pagkatapos kumain? Pagkahilo? Pagkalito? Antok? Isang kilabot ang gumapang sa aking likod. Sa katunayan, naaalala kong nakaramdam ako ng di pangkaraniwang pagod noong hapong iyon. Ibinigay ko ang masamang pakiramdam sa init at sa aking edad. Ngunit ngayon, inisip ko na ang alak iyon, mahina kong inamin. Nakita ko ito sa kusina ni Victor, sabi niya. Nagpapakita ng isa pang litrato. Ito ay isang maliit na bote na may medical label, Bromazepam 6-Medi. Mayroon ding natitirang walang kulay na likido na hindi ko alam. Ang aking isip ay gumagana ng mabilis na nag-uugnay sa mga punto. Ang pilit na family lunch, ang aking kakaibang antok, ang mga dokumentong pinirmahan ko nang hindi binabasa ng buo dahil nagtiwala ako sa aking pamilya. Dinedroga nila ako, bulong ko. Sa tingin ko, oo, ngunit ang pinakamasama ay darating pa. Kagabi,
Habang nagliligpit ako ng mga plato pagkatapos ng hapunan, narinig ko ang isang tawag sa telepono ni Victor. Nag-uusap siya tungkol sa napakalaking utang. Binanggit niya ang halagang 25 milyon. Ang halaga ay tumama sa akin na parang suntok. Ito ay isang malaking halaga na walang sino man sa aking mga anak ang makakakuha gamit ang kanilang regular na sweldo. Si Victor ay tila desperado. Sinasabi niya sa kausap sa telepono na malapit ng malutas ang problema ng matanda na may access na siya sa kinakailangang pondo. Nang banggitin niya ang pangalan ninyo, Tito Juanito, alam kong kailangan ko kayong bigyan ng babala. Sino ang may utang na ganoon kalaki? Hindi ako sigurado, ngunit narinig kong binanggit ang mga pangalan na nagbigay sa akin ng takot. Mga taong kasangkot sa iligal na pagpapautang sa isang delikadong lugar sa Maynila. Paulit-ulit na binanggit ni Victor ang pangalang Miguel ang Kutsilyo. Alam ko ang reputasyon na iyon. Ang Maynila ay may mga delikadong lugar. At ang mga walang pusong loan shark ay isang katotohanan na mas pinipili kong baliwalain. Ngunit ngayon, ang katotohanang iyon ay umabot na sa aking sariling pamilya. Ngunit kung may access na sila sa aking pera gamit ang mga pekeng dokumento na iyon, bakit pa nila kailangan? Pinutol ako ni Nelia na may seryosong ekspresyon. Dahil may problema, Tito Juanito, ang mga bangko ay nagiging mas maingat sa malalaking transfer mula sa matatanda. Kailangan ninyong personal na pumunta, maging gising, at i-ratify ang mga operasyon na higit sa 5 milyon. Noon ko naunawaan ang laki ng panganib. Hindi sapat na dinroga lang nila ako minsan para makuha ang aking pirma. Kailangan nila akong panatilihing kontrolado, madaling manipulahin, o marahil ay permanenteng hindi na makapagdesisyon ng mag-isa. Mayroon pa kayong dapat malaman, dagdag ni Nelia na may halos hindi marinig na boses. Kaninang umaga, bago sila umalis patungo sa beach, narinig ko si Clarissa na nakikipag-usap sa telepono sa isang tao. Binanggit niya ang tungkol sa Plan B kung sakaling maging problematiko kayo. Plan B. Hindi ko narinig ng buo. Ngunit binanggit niya ang mga salitang aksidente, hagdanan, at mabilis na pag-cremate. Ang takot sa sitwasyon ay tumama sa akin ng buong lakas. Ang sarili kong mga anak, ang dugo ng aking dugo, ay hindi lang nagpaplanong nakawan ako, handa rin silang patayin ako kung kinakailangan. Kaya ko ipinadala ang mensaheng iyon, Tito Juanito. Kagabi, tumawag ako sa pulis at ipinaliwanag ang lahat. Nag-iimbestiga sila, ngunit kailangan nila ng mas maraming ebidensya. Kaninang umaga, sinabi nila sa akin na darating sila upang maghalughog sa inyong bahay ngayong hapon. Kasangkot na ang pulis? Opo, si Inspektor Thomas Geronimo Santos ang namamahala sa kaso. Siya ang nagmungkahi na bigyan ko kayo ng babala ng patago ngayong magkasama kayo. Sinusubukan ng aking isip na iproseso ang lahat ng napakalaking impormasyong ito. Sa loob ng wala pang isang oras, ang pag-e-enjoy ko sa isang araw ng pamilya sa beach ay naging pagtuklas na plinano ng aking mga anak na drogahin ako, nakawan ako, at posibleng patayin ako. Ano ang gagawin natin ngayon, Nelia? Kailangan nating dumiretso sa presinto. Gusto ni Inspector Geronimo na kunin ang inyong testimonya at magsagawa ng blood tests para suriin kung may natitira pang bakas ng droga na ibinigay sa inyo noong nakaraang linggo. Nakaramdam ako ng halo ng pasasalamat at takot. Pasasalamat sa matapang na babaeng ito na isinugal ang lahat para iligtas ako, at takot sa hindi maihahambing na pagtataksil ng sarili kong mga anak. Salamat, Nelia. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang ginawa mo para sa akin. Tiningnan niya ako ng may determinasyon. Palagi ninyo akong tinatrato ng may respeto at dignidad, Tito Juanito. Hinding-hindi ko papayagan na saktan kayo. Habang patungo kami sa presinto, isang tanong ang martilyo sa aking isip. Paano napunta ang aking pamilya sa ganitong antas ng desperasyon? At higit sa lahat, ano pa ang handa nilang gawin para makuha ang aking pera? Ang biyahe papunta sa National Police Station ay tumagal lang ng 15 minuto, ngunit parang isang walang hanggan. Si Nelia ay nagmamaneho ng may halatang kaba, patuloy na sumusuri sa side mirrors, habang sinusubukan kong intindihin ang totoong sukat ng sabwatan laban sa akin. Tito Juanito, sabi niya, binasag ang tahimik na tensyon.
May mga karagdagang detalye pa kayong dapat malaman bago kayo magsalita kay Inspector Jeronimo. Ang natuklasan ko ay mas komplikado kaysa sa inakala ko. Nagpark siya sa isang kalye malapit sa presinto at humarap sa akin ng may nag-aalalang ekspresyon. Kagabi, matapos kong marinig ang tawag sa telepono ni Victor, nagpasya akong mag-imbestiga pa. Naghintay ako hanggang sa matulog ang lahat at sinuri kong mabuti ang kanyang opisina. Nakakita ako ng isang folder na nakatago sa likod ng mga libro. Muli niyang inilabas ang kanyang telepono at ipinakita sa akin ang mga litrato ng mga dokumento na nagpalamig sa aking dugo. Ito ay mga resibo ng mamahaling pagbili. Isang bagong modelo ng mamahaling sasakyan, nagkakahalaga ng halos 5 milyon, nakapangalan kay Victor. Mga mamahaling alahas para kay Clarissa na nagkakahalaga ng 4 milyon at isang apartment sa baybayin nakakabili lang ni Rebecca sa halagang 10 milyon. Wala sa inyong mga anak ang may sapat na kita para tustusan ito, paliwanag ni Nelia. Si Victor ay kumikita ng humigit kumulang 200,000 bawat buwan sa kanyang trabaho bilang konsultant. Si Clarissa ay tumatanggap ng mga 160,000 bilang administrative officer at si Rebecca ay halos 130,000 lang sa kanyang part-time na trabaho. Imposibleng mabili nila ang ganoong uri ng pamumuhay. Ang matematika ay napakalaki. Sa kanilang tatlo, hindi sila aabot sa 500,000 bawat buwan. Hindi sapat na halaga para panatilihin ang luho na malinaw na tinatamasa nila. Paano nila pinunduhan ang lahat ng ito, kung gayon? Iyon ang pinakanakakatakot na bahagi, Tito Juanito. Nakakita ako ng mga kontrata ng pribadong utang na pinirmahan sa mga iligal na nagpapautang. Ang mga tuntunin ay brutal. 15% buwan ng interes, personal na garantiya na kasama ang banta ng pisikal na pananakit at mga deadline na imposibleng bayaran. Ipinakita niya sa akin ang mga photocopy ng mga kontratang iyon. Ang mga pangalan ng mga nagpapautang ay hindi ko kilala, ngunit ang mga halaga ay astronomikal. Si Victor ay may utang na P8 milyon, si Clarissa ay 7 milyon at si Rebecca ay P6 milyon. Sa kabuuan, P21 milyon na utang sa mga taong, ayon sa mga probisyon ng kontrata, ay hindi magdadalawang isip na gumamit ng marahas na paraan para mabawi ang kanilang pera. At itong si Miguel Angcuchillo, batay sa nakita kong impormasyon, siya ang leader ng isang organisasyon na nakatuon sa iligal na pagpapautang sa mga squatters area ng Maynila. Mayroon siyang criminal record para sa extortion, malubhang banta at pisikal na pananakit. Ang kanilang mga paraan ng koleksyon ay kilala sa pagiging brutal. Isang kilabot ang tumagos sa aking gulugod. Ang aking mga anak ay hindi lang nahulog sa kamay ng mga walang pusong nagpapautang, pinili pa nila ang isa sa pinakamapanganib sa rehiyon. Kailan matatapos ang utang na ito? Sinuri ni Nelia ang kanyang mga litrato. Ang huling deadline ay Hulyo 20, 2023. Ibig sabihin sa loob ng 20 araw. Kung hindi nila babayaran ang buong halaga, magiging matindi ang mga kahihinatnan. Ngayon ko naunawaan ang desperasyon na nag-udyok sa kanilang plano. Wala silang alternatibo. Kung hindi nila agad makukuha ang aking pera, haharapin nila ang ganti na maaaring magsama ng pisikal na pananakit, pinsala sa kanilang ari-arian o mas masahol pa. Ngunit may mas nakababahala pa akong nakita, patuloy ni Nelia na may nanginginig na boses. Isang recorded conversation sa telepono ni Victor na tila nakalimutan niyang burahin. Nagplay siya ng isang audio na may mahinang kalidad, ngunit sapat na malinaw para maintindihan ang dialogo. Ito ang boses ni Victor na nakikipag-usap sa isang lalaki na may matigas na tono. Victor: Miguel, kailangan ko ng mas maraming oras. Mas nag-iingat ang matanda kaysa sa inakala namin. Miguel: Walang mas maraming oras, Victor. Alam mo ang mga patakaran. P20P 5 milyon bago mag-Huwebes o magsisimula na kami sa pagdidisiplina. Victor: May plano ako. May halos 55 milyon na ipon ng tatay. Kailangan ko lang na maging cooperative siya. Miguel: At kung hindi siya mag-cooperate? May mahabang paghinto bago sumagot si Victor nang may lamig na nagwasak sa aking puso. Victor: Kung ganoon, kailangan nating bilisan ang kanyang pag-alis.
Isang aksidente sa bahay, isang bagay na natural para sa isang tao sa kanyang edad. Maaaring maproseso ang mana sa loob ng ilang linggo. Nagsimulang tumulo ang luha mula sa aking mga mata. Ang marinig ang sarili kong anak na nagpaplano ng aking kamatayan ng ganoon kalamig ay mas masakit kaysa sa anumang pagtataksil sa pananalapi. Kailan mo ito ni-record? Kamakalawa ng gabi. Nagsalita si Victor mula sa lanay. Iniisip na walang nakakarinig sa kanya, ngunit iniwan niya ang bintana ng kanyang kuwarto na nakabukas at ang kanyang telepono ay konektado sa isang automatic recorder na ginagamit niya para sa kanyang mga meeting. Alam ba ng iba ang plano? Oo. Nakakita ako ng mga WhatsApp messages sa pagitan ng tatlong magkakapatid na nagko-coordinate ng mga detalye. Si Clarissa ay nag-imbestiga tungkol sa mga gamot na maaaring mag-simulate ng natural na heart attack. Si Rebecca ay nagtanong-tanong ng patago sa isang punerarya tungkol sa mabilis na pag-cremate. Ang laki ng kanilang sabuatan ay nakakabigla. Hindi ito isang padalos-dalos na desisyon na dulot ng desperasyon sa pananalapi. Ito ay isang planong maingat na inihanda kung saan bawat kapatid ay may tiyak na responsibilidad upang matiyak ang aking pagkawala at ang agarang pag-access sa aking mana. Anong klaseng droga ang ginamit nila sa akin noong nakaraang linggo? Ayon sa nakita ko, isang kombinasyon ng bromazepam, isang malakas na pangpakalma na hinaluan ng isang likidong cetrolum. Ang pangalawang substance na ito ay nagdudulot ng pansamantalang pagkalito, short-term memory loss, at isang pakiramdam ng labis na pagtitiwala na nagpapapirma sa mga biktima ng mga dokumento nang hindi nagtatanong. Saan nila nakuha ang mga substance na iyon? Nagtatrabaho si Clarissa sa isang pharmaceutical company. May access siya sa mga controlled medicines at alam niya ang kanilang epekto. Tila inihahanda niya ang cocktail na ito sa loob ng ilang linggo. Nagsisimula ng mabuo ang puzzle. Hindi nagkataon lang na inanyayahan nila ako sa family lunch na iyon o na nagpumilit sila na tikman ko ang espesyal na alak na binili nila para sa okasyon. Lahat ay kalkulado upang pansamantalang gawin akong inutil at makuha ang aking pirma sa mga dokumentong hindi ko maalala na nabasa ko ng buo. Nelia, bakit ka nagpasya na isugal ang lahat para tulungan ako? Maaari ka namang mag-resign na lang at maghanap ng ibang trabaho? Tiningnan niya ako na may halo ng determinasyon at emosyon. Tito Juanito, kayo lang ang taong nagtrato sa akin ng may dignidad ng kailangan ko iyon. Nang ipanganak si Valeria at naging single mom ako, siniguro ninyo na bibigyan ako ni Victor ng paid maternity leave. Nang nagkasakit ang anak ko noong nakaraang taon, kayo mismo ang nagbayad ng medical bills nang hindi ko hinihingi. Ang kanyang mga salita ay labis na nakaantig sa akin. Bukod pa rito, patuloy niya, kung papayagan kong saktan nila ang isang kasing buti ninyong tao, anong klaseng halimbawa ang ibibigay ko sa aking anak? May mga prinsipyo na mas mahalaga kaysa sa anumang trabaho. Habang papunta kami sa entrance ng presinto, isang kakilakilabot na katotohanan ang nanahan sa aking isip. Ang pamilyang minahal at pinrotektahan ko sa loob ng mga dekada ay handang patayin ako dahil sa pera, at kung hindi ako kikilos agad, sa loob ng pimpa-araw, baka patay na ako. Habang naghihintay kami sa waiting area ng presinto para kausapin kami ni Inspector Geronimo, ang aking isip ay nagsimula sa isang masakit na paglalakbay sa nakaraan. Ang mga revelasyon ni Nelia ay nagbukas ng malalim na sugat, ngunit pinilit din akong suriin muli ang huling 2 taon ng aking buhay nang may nakakawasak na linaw. Nagsimula ang lahat noong Setyembre 23, 2021. Si Rosita, ang aking asawa sa loob ng 22 taon ng kasal, ay namatay pagkatapos ng 9 na buwan na pakikipaglaban sa pancreatic cancer. Naaalala ko ng malinaw kung paano kumilos ang aking mga anak sa huling mga araw na iyon, maalalahanin, mapagmahal, tila labis na nasasaktan sa nalalapit na pagkawala ng kanilang ina. Ngunit ngayon, sa bagong perspektibong ito, ang ilang detalye na inakala kong pagmamahal ng anak ay nagkaroon ng masamang kahulugan. Sa huling mga linggo ng buhay ni Rosita, paulit-ulit na nagpumilit si Victor na malaman ang mga detalye ng aming pananalapi. Sabi niya,
Mahalaga na maging handa ako upang tulungan ako sa mga bureaucratic processes pagkatapos ng libing. Si Clarissa ang pinakamaraming tanong tungkol sa aking ipon at retirement plans. Papa, gusto naming tiyakin na mayroon kayong lahat ng kailangan ninyo. Paulit-ulit niyang sinasabi. Noong panahong iyon, inakala kong ang kanilang pagpupumilit ay tunay na pag-aalala para sa aking kinabukasan. Si Rebecca, ang bunso, ay mas patago. Nag-aalok siyang samahan ako sa mga medical appointments at bank meetings. Palaging may dahilan na suportahan si Papa sa mahirap na panahong ito. Hindi ko kailanman pinaghihinalaan na nagme-memorize siya ng impormasyon tungkol sa aking mga account at investments. Ang unang ilang buwan pagkatapos ng libing ay ang pinakamadilim sa aking buhay. Ang bahay ay tila walang laman, tahimik, puno ng mga alaala na nakakasakal sa akin. Si Rosita ang aking anchor, ang aking dahilan para bumangon tuwing umaga. Kung wala siya, nalubog ako sa isang malalim na depression na halos umubos sa akin. Noon ako nakahanap ng kanlungan sa pananampalataya. Ang parokya ni San Miguel Arcangel ang naging aking santuwaryo. Si Father Antonio, isang matalinong pari na mig 75 taong gulang, ay tinanggap ako ng may pag-unawa at pasensya. Tito Juanito, sabi ni Father Antonio sa akin, ang sakit na nararamdaman mo ay ang kabilang mukha ng pag-ibig na ibinahagi mo kay Rosita. Huwag kang tumakas mula rito. Tanggapin ito bilang bahagi ng inyong walang hanggang koneksyon sa kanya. Ang kanyang mga salita ay nagpagaan ng aking loob at unti-unti akong nakahanap ng kapayapaan sa pagdarasal, sa meditasyon, sa pakiramdam na bahagi ako ng isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili kong pagdurusa. Ang simbahan ang nagbigay sa akin ng istruktura ng walang layunin ng aking buhay at komunidad ng banta ng kalungkutan ang sumira sa akin. Sa panahong ito ng espiritual na pagbabago, pinatindi ng aking mga anak ang kanilang pagbisita. Sa simula, ako'y naantig. Iniisip na sa wakas ay nabuo na namin ang family bond na palaging gusto ni Rosita. Dumating si Victor tuwing Martes ng hapon, si Clarissa tuwing Huwebes, at si Rebecca tuwing Sabado. Tila isang perpektong family support routine, ngunit ngayon, naaalala ang mga pagbisitang iyon ng may bagong perspektiba. Kinikilala ko ang nakababahalang mga pattern. Palagi silang nagtatanong tungkol sa aking kalusugan ng tiyak. Umiinom ba ako ng gamot? Nahihirapan ba akong tandaan ang mga bagay? Nag-isip ba ako na magtatag ng legal na kapangyarihan para sa mga medical emergencies? Ang mga tanong tungkol sa pera ay tuloy-tuloy, ngunit nakabalat kayo bilang pag-aalala. Papa, naisip mo ba na pagsamahin ang iyong mga ipon sa isang account para gawing simple ang pamamahala? Hindi ba mas maginhawa na may online access ka sa iyong pondo? Na-update mo ba ang iyong testamento pagkatapos ng pagkamatay ni Mama? Si Victor ay lalo na nagpumilit tungkol sa huling puntong ito. Noong Enero 2022, 4 na buwan pa lang pagkatapos ng libing, pinilit niya akong bumisita sa notaryo bilang pag-iingat. Noong panahong iyon, pumayag ako dahil tila isang matalinong mungkahi mula sa isang responsableng anak. Naaalala ko ng malinaw ang notarial visit na iyon. Sinamahan ako ni Victor at nanatili roon sa buong konsultasyon. Ang notaryo, si G. Valdez, ay naghanda ng ilang dokumento na, ayon kay Victor, ay magmomodernisa sa aking mga testamentary dispositions at poprotektahan ang aking ari-arian. Pumirma ako ng may pagtitiwala. Iniisip na sinisiguro ko ang kinabukasan ng aking mga anak. Ngunit ngayon ay nagtataka ako kung anong karagdagang dokumento ang maaaring naisama nila sa mga papel na iyon. Pumirma ba ako sa mga power of attorney nang hindi ko namamalayan? Mga bank authorization na nakatago sa gitna ng lehitimong mga probisyon ng testamento. Si Clarissa ay nag-ampon ng ibang estratehiya, ngunit parehong epektibo. Ipinakita niya ang sarili bilang unofficial family administrator, nag-aalok na hawakan ang aking mga buwanang bayarin at bureaucratic processes. Papa, hayaan mo akong tulungan ka sa mga nakakainip na bagay na ito. Mag-focus ka sa paggaling mo emotionally. Unti-unti, kinuha niya ang kontrol sa iba't ibang aspeto ng aking pang-araw-araw na pananalapi.
Binabayaran niya ang aking utilities, hinahawakan ang bank correspondence, at inaayos ang pag-renew ng mga insurance at subscriptions. Sa pagbabalik tanaw, nagbigay ito sa kanya ng ganap na access sa impormasyon tungkol sa aking yaman. Si Rebecca ay pumili ng mas patago at manipulative na pamamaraan. Nag-focus siya sa aking emosyonal na estado, nagpapakita ng sarili bilang understanding daughter na mas nakakaintindi sa aking sakit. Papa, alam mo na maaari kang magtiwala sa akin sa anumang pag-aalala. Minsan hindi naiintindihan ng mga nakatatandang kapatid, ngunit palagi akong nandito para sa inyo. Ang kanyang mga pagbisita ay kasama ang mahabang usapan tungkol kay Rosita, shared memories, at mga plano upang parangalan ang kanyang legacy. Sa panahon ng mga intimate talks na ito, kumukuha si Rebecca ng impormasyon tungkol sa aking charitable intentions, ang aking kagustuhang mag-donate sa parokya at ang aking mga plano para sa kinabukasan. Ngayon ko naunawaan na bawat anak ay nagkaroon ng specialty sa loob ng kanilang sabwatan. Si Victor ang humahawak sa mga legal at notarial aspects. Si Clarissa ang kumokontrol sa pang-araw-araw na pamamahala ng pananalapi at si Rebecca ang nagmamanipula sa aking emosyonal na estado upang panatilihin akong vulnerable at nagtitiwala. Ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyari sa huling exam na buwan. Ang kanilang mga pagbisita ay naging mas madalas, ngunit mas tense din. Napansin ko ang pagpapalitan ng tingin sa pagitan nila, mga usapan na biglang humihinto kapag pumasok ako sa kwarto, at isang antas ng stress na hindi ko alam kung paano bigyan ng kahulugan. Noong Hunyo 2023, iminungkahi ni Victor ang mga regular na family meetings sa kanilang bahay. Papa, ngayon na mas maayos ka na emotionally, dapat tayong magpalipas ng mas maraming oras na magkasama bilang isang pamilya. Gusto ni Mama na makita tayong nagkakaisa. Ang mga Sunday lunches na iyon sa bahay ni Victor ay naging lingguhang events na inaasahan ko ng may tunay na kagalakan. Sa wakas, tila natagpuan na namin ang family harmony na pinangarap ni Rosita, ngunit malinaw na para sa aking mga anak, ang mga pagtitipon na iyon ay may ganap na ibang layunin. Pag-aralan ang aking mga routine, suriin ang aking mental state, at ihanda ang daan para sa kanilang huling plano. Ang tanghalian noong Hulyo 8, nang dinroga nila ako para makuha ang aking pirma, ay simpleng culmination lang ng buwan ng maingat na paghahanda. Hindi ito isang padalos-dalos na kilos ng desperasyon, kundi ang resulta ng isang estratehiyang maingat na pinlano upang ma-access ang aking ari-arian. Habang nakaupo ako sa waiting room na iyon, napapalibutan ng mga poster tungkol sa community safety at crime prevention, isang mapait na revelasyon ang nanahan sa aking kamalayan. Sa loob ng 2 taon, inakala kong pagmamahal ng anak ang sadyang pagmamanipula. Ang aking emosyonal na vulnerability pagkatapos ng pagkamatay ni Rosita ang nagpabago sa kanila upang maging predators, hindi comforters. Ang pananampalataya na lubos na nakatulong sa akin na gumaling ay ngayon humaharap sa pinakamahirap na pagsubok. Paano pagkasunduin ang mga turo ng Kristiyano tungkol sa pagpapatawad at pag-ibig sa pamilya sa brutal na katotohanan na ang sarili kong mga anak ay handang patayin ako dahil sa pera? Juanito Reyes de la Cruz, pasok po, pakiusap. Ang boses ni Inspektor Thomas Jeronimo Santos ay umalingaw-ngaw sa waiting room na may propesyonal na autoridad. Siya ay isang lalaki na mga 50 taong gulang, average height, matipuno ang katawan, at may matalim na tingin na nagbigay inspirasyon ng pagtitiwala. Ang kanyang malinis na uniforme at seryosong manners ay nagpatahimik sa akin sa gitna ng emosyonal na bagyo na dinadaanan ko. Magandang umaga, Inspektor. Ito si Nelia Castro Jimenez, ang nagbigay alam sa akin tungkol sa sitwasyon. Sabi ko habang papunta kami sa kanyang opisina. Ginang Jimenez, ang tawag ninyo kagabi ay napapanahon. Masinsinan kaming nagtatrabaho mula noon upang i-verify ang impormasyon na ibinigay ninyo sa amin, sagot ng inspektor, habang iniimbitahan kaming umupo sa harap ng kanyang mesa na puno ng mga files at dokumento. Tito Juanito, bago tayo magpatuloy sa inyong formal na testimonya, kailangan nating magsagawa ng agarang medical analysis sa inyo.
Kailangan ng aming forensic team ng blood at hair samples upang makita ang posibleng residues ng mga substance na maaaring ibinigay sa inyo ng walang pahintulot. Posible pa bang makita ang anumang bagay pagkatapos ng 1 linggo? Tanong ko ng may kaba. Depende sa mga substance na ginamit, oo. Ang bromazepam ay maaaring manatiling detectable sa dugo sa loob ng 3-7 araw at ang ilang metabolites ay nananatili sa buhok hanggang 3 buwan. Kung talagang ibinigay sa inyo ang kombinasyon na inilarawan ni Ginang Jimenez, makakahanap kami ng ebidensya. Isang forensic technician ang pumasok na may dalang profesional na medical briefcase. Ang proseso ay mabilis ngunit masinsinan. Pagkuha ng dugo, hair samples, at isang pangunahing physical examination upang suriin ang aking pangkalahatang kalusugan. Sa panahon ng proseso, patuloy na ipinaliwanag ng inspektor sa akin ang mga legal na hakbang na susundin. Batay sa photographic evidence na ibinigay sa amin ni Ginang Jimenez, nakakuha kami ng court order upang i-intervene ang mga komunikasyon ng inyong mga anak at halughugin ang kanilang mga bahay. Nagsimula ang operative 2 oras na ang nakalipas. Nasa bahay na sila? Sa katunayan, isang specialized team ang nagsasagawa ng sabay-sabay na search sa mga bahay ni na Victor, Clarissa at Rebecca. Humiling din kami sa isang malaking bangko na i-freeze ang lahat ng kanilang account upang maiwasan ang mga unauthorized transfers habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ang kahusayan ng pulisya ay labis kong ikinatuwa. Sa loob ng wala pang 24 oras mula nang tumawag si Nelia, nag-organisa sila ng isang komplikadong operasyon na nagprotekta sa aking interes at naghanap ng karagdagang ebidensya laban sa aking mga anak. Inspektor, ano ang mangyayari kapag bumalik ang aking mga anak mula sa beach at natuklasan ang search? Inayos namin ang operasyon upang magkasabay sa kanilang pagkawala. Ang aming mga ahente ay may utos na tapusin ang search bago sila bumalik. Gayunpaman, kailangan namin ang inyong kooperasyon para sa isang mahalagang yugto ng plano. Yumuko si Geronimo, nag-a-adopt ng mas confidential na postura. Tito Juanito, gusto naming mag-organisa ng isang controlled operation na magpapahintulot sa amin na makakuha ng direktang confessions mula sa inyong mga anak. Ang mga documentary proofs ay matibay, ngunit ang recorded testimonies ay lalong magpapalakas sa kaso sa hukuman. Anong klaseng operasyon? Kailangan naming bumalik kayo sa bahay ni Victor ngayong gabi. Magkunwari na normal lang ang lahat, ngunit may dalang mga nakatagong recording devices. Kung makukuha namin silang umamin ng verbally sa plano, magkakaroon kami ng hindi matatawaran na ebidensya ng sabwatan upang gumawa ng fraud at posibleng premeditated homicide. Ang mungkahi ay nagbigay takot sa akin. Ang voluntaryong bumalik sa lugar kung saan plinano ng sarili kong mga anak na drogahin ako ulit, alam na desperado sila at na ang deadline ng kanilang mga utang ay nalalapit na, ay tila lubhang mapanganib. Wala bang mas ligtas na alternatibo? Nauunawaan ko ang inyong pag-aalala, ngunit isaalang-alang natin ang kasalukuyang legal na sitwasyon. Paliwanag ng inspektor, sinuri ang kanyang mga notes. Mayroon kaming documentary evidence ng falsification, mga larawan ng controlled substances, at compromising phone recordings. Gayunpaman, ang isang competent lawyer ay maaaring magtaltalan na sinasadya ninyong pinirmahan ang mga dokumentong iyon, na ang mga gamot ay lehitimo para sa medical use at na ang mga recorded conversations ay maaaring bigyan ng maraming interpretasyon. Si Nelia, na nanatiling tahimik sa panahon ng usapan, ay namagitan ng may determinasyon. Tito Juanito, nandoon ako para protektahan kayo. Maaari kong tiyakin na wala kayong kukunin na inaalok nila at manatili sa patuloy na komunikasyon sa pulisya. Tama si Ginang Jimenez, kinumpirma ni Geronimo. Siya ang magiging opisyal naming collaborator sa operasyon. Bukod pa rito, mag-i-install kami ng mga external surveillance equipment at magkakaroon kami ng quick intervention units na nakaposisyon sa loob ng 2 block. Ano ang mangyayari kung may magkamali? Kung malaman nila ang recording o kung magpasya silang bilisan ang kanilang plano? Isinaalang-alang namin ang mga panganib na iyon. Magdadala kayo ng isang emergency device na magpapa-activate ng agarang intervention kung pipindutin ninyo ang isang tiyak na button. Bukod pa rito,
magtatatag kami ng security codes na maaaring gamitin ni Ginang Jimenez upang humingi ng tulong nang hindi nagdudulot ng hinala. Ipinakita sa akin ng inspektor ang isang maliit na aparato, katulad ng isang shirt button, ngunit nilagyan ng high-sensitivity microphone at GPS transmitter. Ang teknolohiya ay humanga sa akin dahil sa pagiging sopistikado at diskresyon nito. Isaalang-alang din natin ang mga kahihinatnan ng hindi pagkilos ng mapagpasyahan, patuloy ni Jeronimo. Ang inyong mga anak ay nasa ilalim ng matinding presyon mula sa marahas na nagpapautang. Kung hindi nila makukuha ang pera sa loob ng ilang araw, maaari silang magtangkang gumawa ng isang bagay na desperado at irreversible. Pinilit ako ng kanyang mga salita na harapin ang isang kakilakilabot na katotohanan. Anuman ang aking mga takot, ang aking mga anak ay tumawid na sa mga moral na linya na walang balikan. Kung hindi ko sila mapipigilan ngayon, habang may police protection ako at legal na ebidensya, ang susunod na mga pagkakataon ay maaaring huli na. Kailan ang operasyon na ito? Sa isip namin, ngayong gabi. Ayon sa aming mga investigasyon, plinano ng inyong mga anak na imbitahan kayong maghapunan bukas, Linggo, upang tapusin ang ilang family matters. Ang mauna sa kanilang timeline ay magbibigay sa amin ng tactical advantage. Paano ko ipapaliwanag ang aking hindi inaasahang pagbabalik pagkatapos umalis sa beach? Nagbigay si Ginang Jimenez ng isang convincing alibi. Nakaramdam kayo ng masama sa panahon ng inyong paglalakad. Nakita niya kayong disoriented malapit sa parking lot at sinamahan kayo sa bahay ni Victor upang maalagaan kayo ng inyong mga anak. Tumango si Nelia, kinumpirma ang plano. Sasabihin ko sa kanila na nakita ko kayong nahihilo at nag-aalala tungkol sa inyong blood pressure. Alam nila ang aking careful personality at hindi sila maghihinala na nakipag-ugnayan ako sa pulisya. Ang forensic technician ay bumalik na may paunang resulta ng analysis. Inspector, kinukumpirma namin ang pagkakaroon ng bromazepam sa malalaking konsentrasyon at nakita namin ang mga bakas ng isang substance na tumutugma sa mga derivatives ng cetrolum. Ang mga level ay nagpapahiwatig ng pagbibigay ng mataas na dosis humigit kumulang 1 linggo na ang nakalipas. Perpekto, Tito Juanito. Kinukumpirma nito sa siyensya na kayo ay dinroga. Mayroon kaming matibay na batayan upang magpatuloy sa criminal charges. Ang scientific validation ng mga hinala ni Nelia ay nagpuno sa akin ng halo ng lunas at takot. Lunas dahil sa wakas ay mayroon akong objetibong patunay ng pagtataksil. Takot dahil kinumpirma nito na ang sarili kong mga anak ay handang chemically incapacitate ako para nakawan ako. Inspektor, tatanggapin ko ang pakikilahok sa operasyon, ngunit kailangan ko ng isang garantiya. Kung may magkamali, kung nasa tunay na panganib ang aking buhay, ang inyong mga ahente ay agad na makikialam nang hindi isinasaalang-alang ang estado ng recording. Mayroon kayong personal na salita at propesyonal na pangako ko, Tito Juanito. Ang inyong kaligtasan ang aming ganap na prioridad. Habang lumalabas kami sa presinto upang ihanda ang huling mga detalye ng operasyon sa gabi, isang tiyak na katotohanan ang crystallize sa aking isip. Sa gabing iyon, haharapin ko ang aking mga anak. Alam na alam kung sino talaga sila. Hindi na sila ang mga batang pinalaki ko o ang mga matatanda na inakala kong tinuruan ko ng etikal na halaga. Sila ay desperadong mga kriminal na handang gawin ang lahat para sa pera, at ako ang magiging instrumento ng kanilang sariling hatol. Alas 6:30 ng gabi nang bumalik kami sa presinto upang ihanda ang huling mga detalye ng operasyon sa gabi. Tinawag ni Inspector Jeronimo ang isang specialized team na kasama ang mga surveillance technicians, communications experts at mga ahente mula sa Quick Intervention Unit. Ang profesionalismo ng grupo ay lubos na nagpakalma sa akin. Tito Juanito, ipinakikilala ko sa inyo si Sargento Lopez, specialist sa undercover operations, at si Opisyal Ruiz, expert sa recording devices, anunsyo ng inspektor, habang ginagabayan ako patungo sa isang meeting room na nilagyan ng detalyadong maps ng lugar kung saan nakatira si Victor. Si Sargento Lopez, isang batang lalaki na mga 25 taong gulang na may athletic build at matalinong tingin, ay naglatag sa mesa ng ilang miniature electronic devices. Ginoong de la Cruz, gagamit kami ng 3 redundant recording systems
Upang matiyak na makapture namin ang buong usapan ng may perpektong linaw, paliwanag niya habang maingat na minamanipula ang mga aparato. Una, itong directional microphone na isinama sa isang shirt button na nagre-record ng audio sa loob ng Fing Metro. Pangalawa, isang GPS transmitter na nakatago sa inyong sinturon na nagpapahintulot sa amin na i-monitor ang inyong eksaktong lokasyon sa real time. Ipinakita niya sa akin ang pangatlong aparato, isang maliit na kamera na kasing laki ng isang barya. Ito ang pinakamahalagang elemento, isang microcamera na may direct transmission na naka-install sa inyong salamin. Magpapahintulot ito sa amin na makita ang eksaktong nakikita ninyo at agad na makialam kung makakita kami ng agarang panganib. Dinagdagan ni Opisyal Ruiz ang teknikal na paliwanag. Ang lahat ng aparato ay synchronized sa aming mobile command center na ipaparada namin 150 metro mula sa bahay ni Victor. Magkakaroon kami ng tuloy-tuloy na audio-visual transmission at kakayahan na agad na tumugon. Paano gumagana ang emergency system? Ibinigay sa akin ni Sargento Lopez ang tila isang ordinaryong ballpen. Kung pipindutin ninyo ang dulo nito ng 2 beses ng sunod-sunod, magpapa-activate ito ng isang tahimik na alarma sa aming command center. Magkakaroon kami ng mga ahente na papasok sa bahay sa loob ng 90 segundo. Kung pipindutin ninyo ng 3 beses, ituturing namin na nasa agarang panganib ang inyong buhay at ang intervention ay magiging mas mabilis. Si Nelia, na nagmasid sa demonstrasyon ng may matinding atensyon, ay nagtanong ng isang mahalagang alalahanin. Paano ako makikipag-ugnayan sa inyo kung may makita akong kahina-hinala bago i-activate ni Tito Juanito ang emergency? Mahusay na tanong, Ginang Jimenez. Dadalhin ninyo itong aparato, sagot ni Opisyal Ruiz. Ipinakita sa kanya ang isang tila normal na mobile phone. Ito ay programmed na may quick dial numbers. Kung pipindutin ninyo ang 1, ipahihiwatig nito na situation under control. Ang 2 ay nangangahulugang caution required at ang 3 ay magpapa-activate ng agarang intervention. Ibinuklat ni Inspector Geronimo ang mga aerial photographs ng residential area kung saan nakatira si Victor. Tinutukoy ang mga strategic positions gamit ang pulang markers. Magkakaroon kami ng 6 na ahente na nakakalat sa 3 camouflage vehicles. Isang delivery van na nakaparada sa harap ng parke, isang private car sa southeast corner, at isang electric maintenance motorcycle sa likod na kalye. Ang lahat ng access points ay babantayan. Ano ang mangyayari kung maghinala ang aking mga anak ng kakaiba sa aking pag-uugali? Naghanda kami ng isang credible alibi upang ipaliwanag ang anumang kaba, sagot ni Sargento Lopez. Sinuri ang kanyang mga notes. Kung mukha silang nagtataka sa inyong ugali, maaari ninyong sabihin na ito ay dahil sa medical scare na dinanas ninyo sa beach. Normal lang para sa isang tao sa inyong edad na maging altered pagkatapos ng isang dizzy spell. Anong oras kami dapat dumating sa bahay ni Victor? Sinuri ng inspektor ang kanyang relo. Kinumpirma ng aming mga surveillance agents na bumalik ang inyong mga anak mula sa beach 1 oras na ang nakalipas. Ayon sa mga microphone na ininstall namin sa panahon ng morning search, nag-uusap sila tungkol sa inyong hindi inaasahang pagkawala. Mukha silang kinakabahan, ngunit hindi kahina-hinala. Nakahanap ba sila ng karagdagang ebidensya sa panahon ng search? Oo. Nakita namin ang nakatagong folder na binanggit ni Ginang Jimenez kasama ang 3 karagdagang mobile phones na naglalaman ng mga komunikasyon sa mga iligal na nagpapautang. Nakita rin namin ang isang bote ng Citrolum sa refrigerator ni Victor na may label na gamot ni Papa. Ang revelasyon ay labis na tumama sa akin. Sila ay napakakalkulado na naghanda pa sila ng mga peking gamot partikular upang ulit-ulitin akong drogahin. Anong klaseng usapan ang inaasahan ninyong magkaroon ako sa kanila? Sa isip namin, gusto naming banggitin ninyo ang mga pag-aalala tungkol sa inyong testamento o sa inyong ipon, paliwanag ni Sargento Lopez. Kung ipahayag ninyo ang mga pag-aalala tungkol sa kaligtasan ng inyong pera, malamang nasusubukan nilang pakalmahin kayo sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong sa pamamahala nito. Iyon ang magiging pagkakataon namin upang i-record ang mga incriminating confessions. Idinagdag ni Opisyal Ruiz,
Makatutulong din kung babanggitin ninyo na nakakaramdam kayo ng pagkalito tungkol sa mga dokumento na naaalala ninyong pinirmahan kamakailan. Kung nag-aalala sila na kinu-question ninyo ang mga pirma noong Hulyo 8, maaari silang magbunyag ng mga detalye tungkol sa kung paano nila nakuha iyon. Dapat ko ba silang harapin ng direkta tungkol sa aking mga hinala? Huwag na huwag, kategoryang sagot ni Inspektor Jeronimo. Ang anumang direktang paghaharap ay maglalagay sa kanila sa maximum alert at maaaring magdulot ng marahas na reaksyon. Panatilihin ang isang ugali ng nag-aalala ngunit nagtitiwalang lolo. Hayaan silang magbunyag ng compromising information. Namagitan si Nelia na may praktikal na mungkahi. Tito Juanito, maaari ninyong banggitin na nagpapasalamat kayo na mayroon kayong mga anak na ganoon karesponsable na nag-aalaga sa inyo. Iyan ay maaaring magpababa ng kanilang guard at hayaan silang magsalita ng mas malaya tungkol sa kanilang mga plano upang protektahan kayo. Gaano katagal dapat ang pagbisita? Sa pagitan ng 1 at 2 oras, kalkula ni Sargento Lopez. Sapat na oras upang makakuha ng substantial na recordings, ngunit hindi naman sobrang tagal upang magdulot ng hinala kung bakit kayo nanatili roon ng mas matagal kaysa sa karaniwan. Inabot sa akin ng inspektor ang isang sealed envelope. Tito Juanito, ito ang mga transcriptions ng mga tawag sa telepono na na-intercept namin ngayon sa pagitan ng inyong mga anak at ni Miguel ang kutsilyo. Ang mga banta ay labis na tumindi. Binasa ko ng may takot ang mga fragments ng mga dialogo kung saan hinihingi ni Miguel ang agarang pagbabayad at inilalarawan ng may sadistic detail ang mga kahihinatnan ng hindi pagtupad. Hindi ito walang laman ng mga banta, kundi tiyak na mga pangako ng pisikal na pananakit na kasama ang buong pamilya. Kailan ninyo planong arestuhin itong si Miguel ang kutsilyo? Sabay sa operasyon ngayong gabi. Habang nire-record namin ang mga confessions ng inyong mga anak, ang isa pang team ay aarestuhin si Miguel at ang kanyang organisasyon sa Maynila. Gusto naming buwagin ang buong network ng sabay-sabay. Ang pagiging komplikado ng operasyon ay humanga sa akin. Hindi lang ito isang kaso ng family fraud. Ito ay isang integral investigation laban sa isang criminal organization na nagpalawak ng kanilang tentacles sa maraming biktima. Handa na ba kayo mentally para dito, Tito Juanito? Tanong ni Opisyal Ruiz ng may tunay na pag-aalala. Ang marinig ang sarili ninyong mga anak na umamin sa mga plano na patayin kayo ay magiging emotionally devastating. Pinilit ako ng kanyang tanong na harapin ang inner strength na kakailanganin ko upang tapusin ang misyon na ito. Sa huling 2 taon, ang aking binagong pananampalataya ay nagturo sa akin tungkol sa pagpapatawad at habag, ngunit tungkol din sa katarungan at proteksyon ng mga inosente. Opisyal, sabi ko. Nabuhay ako ng 18 taon at nagpalaki ng 3 anak, naniniwala sa mga halaga tulad ng katapatan, family loyalty, at paggalang sa buhay. Ang matuklasan na ang sarili kong mga anak ay nagtaksil sa mga prinsipyong iyon ay masakit, ngunit ang hayaan silang magpatuloy sa paggawa nito ay magiging pagtataksil sa lahat ng sinubukan naming ituro ng aking asawa. Hinawakan ako ni Nelia sa kamay bilang suporta. Tito Juanito, tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa dito. Nandito kaming lahat para protektahan kayo at tiyakin na mananaig ang katarungan. Sinuri ni Inspektor Jeronimo ang mga relo ng lahat ng kalahok. Alas 7:15 na ng gabi. Sisimulan namin ang deployment sa alas 7:30. Si Tito Juanito at Ginang Jimenez ay darating sa bahay ni Victor eksaktong alas 8 ng gabi. Sa oras na iyon, lahat ng aming systems ay operational na at handa. Habang maingat na inilalagay sa akin ang mga recording devices at sinuri ang kanilang operasyon, isang halo ng takot at determinasyon ang pumuno sa aking dibdib. Sa loob ng wala pang 1 oras, haharapin ko ang aking mga anak. Alam na ito na ang huling usapan na magkakaroon kami bilang isang pamilya. Pagkatapos ng gabing ito, magiging mga kriminal na lang sila na nagtangkang patayin ang sarili nilang ama dahil sa pera. Eksaktong alas 8:00 ng gabi, pinahinto ni Nelia ang kanyang kotse sa harap ng bahay ni Victor. Ang aking puso ay tumibok ng napakalakas na natatakot ako na makapture ng mga recording devices ang mabilis nitong ritmo. Ang 2 palapag na bahay,
na may modernong facade ng light brick at maingat na inalagaan na hardin ay mukhang eksakto tulad ng dati. Ngunit ngayon, nakikita ko ito bilang ang setting ng isang paghaharap na magpapasya sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ang mga ilaw sa main living room ay nakabukas, naglalabas ng isang mainit na sinag na sa ibang pagkakataon ay magiging cozy. Ngayong gabi, gayunpaman, ang liwanag na iyon ay tila masama sa akin, tulad ng mapanlinlang na ningning ng isang maingat na inihandang patibong. Tito Juanito, tandaan ninyong kumilos ng natural, bulong ni Nelia habang maingat na sinuri ang kanyang emergency phone. Ako na ang bahala sa lahat ng may kinalaman sa inumin at pagkain. Huwag ninyong hawakan ang anumang hindi dumaan muna sa aking mga kamay. Huminga ako ng malalim, inayos ang aking salamin na nilagyan ng microcamera at hinawakan ng marahan ang emergency ballpen sa aking kanang bulsa upang kumpirmahin ang lokasyon nito. Ang mga wire ng button microphone ay tila kakaiba laban sa aking dibdib, ngunit inaasahan kong naitago ito ng maayos ng aking polo. Bumukas ang pinto bago pa kami makakatok. Lumabas si Victor na may ekspresyon na pinagsamang kunwari ay lunas at pag-aalala. Papa, salamat sa Diyos at ayos ka. Labis kaming nag-alala nang bigla kang nawala sa beach nang walang paalam. Sigaw niya habang niyayakap ako ng may labis na effusiveness na naramdaman kong ganap na peke ngayon na alam ko ang kanyang tunay na intensyon. Nakita ako ni Nelia na nahihilo malapit sa parking lot. Paliwanag ko, sumusunod sa script na inihanda. Naramdaman kong nalilito at disoriented ako. Sa tingin ko, masyadong mainit sa araw para sa isang tao sa aking edad. Lumabas si Clarissa mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang mga kamay gamit ang isang floral apron. Ang kanyang ngiti ay tila tunay na lunas na nagpagulo sa akin sandali. Posible ba na may natitira pa siyang vestige ng tunay na pag-ibig ng anak o siya lang ay isang consummate actress? Papa, pinakaba mo kami. Si Rebecca ay nasa living room. Malapit na akong tumawag sa mga ospital para tanungin kung na-admit ka, sabi niya. Lumapit upang suriin ang aking mukha nang may tila propesyonal na pag-aalala sa medisina. Si Rebecca ay lumabas mula sa loob ng bahay, halos tumatakbo. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng anxiety na maaaring bigyang kahulugan bilang pag-ibig ng anak. Ngunit ngayon ay pinaghihinalaan ko na mayroon itong ganap na ibang motibasyon. Papa, mas maayos ka na ba? Kailangan mo bang dalhin kita sa doktor? Ang blood pressure mo ay hindi regular kamakailan. Tanong niya habang maingat na hinawakan ang aking braso ng may labis na delicacy. Ayos lang ako, anak. Kailangan ko lang magpahinga ng kaunti at marahil uminom ng isang bagay na malamig, sagot ko. Pinapayagan silang gabayan ako patungo sa main living room. Ang loob ng bahay ay nagpakita ng antas ng pamumuhay na pinapanatili ng aking mga anak gamit ang hiniram na pera. Italian leather furniture, isang giant screen TV, mga dekorasyon na malinaw na mas mahal pa kaysa sa buwan ng sweldo ng sino man sa kanila. Bawat bagay ay nagpaalala sa akin na sila ay nabubuhay sa isang hindi matatag na kasinungalingan sa pananalapi. Nelia, pakiusap! Magdala ka ng mineral water mula sa refrigerator, hiling ni Victor na may tila kaswal na tono. Ngunit nakita ko ang isang underlying tension sa kanyang boses. Siyempre po, Ginoong Victor, sagot ni Nelia, papunta sa kusina. Partikular siyang inutusan na kontrolin ang lahat ng inaalok nila sa akin na inumin. Umupo ako sa main sofa kung saan maaari kong obserbahan ang mga ekspresyon ng aking tatlong anak. Si Clarissa ay umupo sa aking kanan, si Rebecca sa aking kaliwa, at si Victor ay nanatiling nakatayo sa harap ko, unconsciously adopting ng isang dominant position na naging revealing sa akin. Papa, pinag-uusapan namin ang tungkol sa iyong financial situation, simula ni Victor, na may tila nag-aalalang tono. Sa edad mo, ang pamamahala ng napakaraming ipon at komplikadong desisyon sa bangko ay tiyak na stressful. Bakit mo binabanggit iyan ngayon? Tanong ko, nagkukunwari ng inosenteng pagtataka. Namagitan si Clarissa ng may kalkuladong lambing. Papa, alam namin na palaging si Mama ang gumagawa ng maraming bureaucratic processes. Kung wala siya,
Tiyak na nalulula ka sa napakaraming financial responsibility. Totoo na ang ilang bagay ay naging mas komplikado, inamin ko. Sinusunod ang estratehiya na iminungkahi ng mga pulis. Kamakailan, nakakaramdam ako ng pagkalito tungkol sa ilang dokumento na naaalala kong pinirmahan ko. Nagpalitan ng mabilis na tingin ang tatlo na tiyak na na-capture ng micro camera. Nilinis ni Victor ang kanyang lalamunan bago sumagot. Anong klaseng dokumento ang nag-aalala sa iyo, Papa? Well, naaalala kong pumirma ako ng mga papel 1 linggo na ang nakalipas sa panahon ng aming family lunch, ngunit hindi ko maalala kung ano talaga ang mga iyon. Hindi na pareho ang aking memorya tulad ng dati. Sabi ko, maingat na inoobserbahan ang kanilang mga reaksyon. Yumuko si Rebecca sa akin na may understanding expression. Papa, iyon ay mga update documents para sa iyong medical insurance. Walang mahalaga, routine processes lang na inayos namin upang tulungan ka. Ngunit may pakiramdam ako na may malalaking numero, mga halaga na tila mahalaga sa akin. Igiit ko, pinapanatili ang isang tono ng tunay na pagkalito. Umupo si Victor sa armchair sa harap ko. Nag-a-adapt ng isang postura na naglalayong maging relaxed, ngunit nagpapakita ng muscle tension. Papa, marahil ito na ang oras na isaalang-alang natin ang pagtatatag ng isang mas simpleng sistema upang hawakan ang iyong pananalapi. Isang bagay na mag-aalis ng presyon at magpapahintulot sa iyo na mag-enjoy sa iyong pagretiro ng walang administrative worries. Bumalik si Nelia na may isang sealed mineral water bottle na binuksan niya sa harap ko bago ako sinervihan ng isang baso. Ang kanyang mga galaw ay sadyang mabagal at maingat, tinitiyak na makikita ko na hindi na manipula ang likido. Anong klaseng sistema ang iminumungkahi ninyo? Tanong ko, uminom ng tubig. Kitang-kita na naging masigla si Clarissa. Maaari kaming magtatag ng isang joint account kung saan ang isa sa amin ay may authorization na hawakan ang iyong pang-araw-araw na gastos. Iyan ay magpapalaya sa iyo mula sa pag-aalala tungkol sa mga bayarin, investments at bank processes. Hindi ba mawawalan ako ng kontrol sa sarili kong pera sa isang joint account? Hindi, Papa, sagot ni Rebecca na may peking tamis. Ito ay magiging isang administrative tool lang. Mananatili sa iyo ang ganap na pagmamay-ari. Tutulungan ka lang namin sa pang-araw-araw na pamamahala. Bukod pa rito, dagdag ni Victor yumuko, isinasaalang-alang ang nangyari sa iyo ngayon sa beach. Marahil ay maging prudent na magkaroon ng mga contingencies na itinatag para sa iyong sariling kaligtasan at kapayapaan. Anong klaseng contingencies? Well, kung mayroon kang isa pang episode ng pagkalito o kung pansamantalang maging komplikado ang iyong kalusugan, kailangan mo ng isang mapagkakatiwalaang tao na makaka-access sa iyong yaman upang bayaran ang gamot, agarang medical treatments o anumang emergency, paliwanag ni Clarissa na may tila lohikal na tono. Ang usapan ay nagaganap ng eksakto tulad ng inaasahan ng mga pulis. Ang aking mga anak ay nagpapakita ng tila makatwirang argumento upang makuha ang kontrol sa aking ari-arian, ngunit ngayon alam ko ang kanilang tunay na motibasyon. Magkano ang sa tingin ninyo ay kinakailangan na panatilihin sa joint account na iyon? Tanong ko, nagkukunwari ng tunay na pagsasaalang-alang. Nagpalitan ng isa pang mabilis na tingin si Victor at ang kanyang mga kapatid bago sumagot. Para maging ganap na ligtas, marahil ang karamihan sa iyong ipon. Sa ganoong paraan, mapoprotektahan ka laban sa anumang posibleng mangyari. Ang karamihan? Pinag-uusapan ba natin ang 55 milyon na ipon ko? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Kinumpirma ko lang ang eksaktong halaga ng aking ari-arian, impormasyon na kailangan nilang i-verify upang tapusin ang kanilang mga plano. Papa, paano mo nalaman ang ganoong tiyak na halaga? Tanong ni Rebecca na may pag-uusisa na hindi niya lubos na maitago. Sinuri ko ang aking bank statements noong nakaraang linggo. Iyon ay pagkatapos ng aming family lunch nang naramdaman kong kakaiba at inaantok ako. Sa ilang kadahilanan, nagkaroon ako ng insomnia noong gabing iyon at nagpasya akong suriin ang aking pananalapi. Ang tatlo ay naging halata na kinakabahan,
Kung talagang sinuri ko ang aking mga account pagkatapos ng Hulyo 8, matutuklasan ko ang mga discrepancies na dulot ng mga dokumento na pinilit nila akong pirmahan habang nasa ilalim ng epekto ng droga. May nakita ka bang kakaiba sa iyong mga account? Tanong ni Clarissa na may bahagyang nanginginig na boses. Well, may ilang movements na hindi ko matandaan na inauthorize ko, sagot ko, inoobserbahan kung paano tumitindi ang tensyon sa silid. Biglang tumayo si Victor at nagsimulang maglakad patungo sa bintana. Papa, minsan ang mga bangko ay nagpuproseso ng mga transaksyon na may delays. Normal lang na makakita ka ng mga movements na tumutugma sa mga previous authorizations. Mga transaksyon na may halagang daan-daang libo. Muling nanahan ang katahimikan sa living room. Tumawid ako sa isang linya na magpipilit sa kanila na magbunyag ng compromising information o aminin ang kanilang paglahok sa mga financial irregularities. Ang kapaligiran sa living room ay naging makapal, tulad ng hamog sa umaga. Ang aking 3 anak ay nagpalitan ng mga tingin na puno ng kahulugan na maaari ko na ngayong bigyan ng interpretasyon ng may nakakatakot na linaw. Tumigil si Victor sa paglalakad at humarap sa akin na may ekspresyon na sinubukan niyang panatilihing kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaksil sa lumalaking desperasyon. Papa, sa tingin ko, may misunderstanding tungkol sa mga bank movements na iyon, sabi niya. Dahan-dahang bumabalik sa kanyang upuan, tulad ng isang predator na sumusuri sa kanyang biktima. Marahil ay dapat nating linawin kung ano talaga ang nakita mo sa iyong bank statements. Nakita ko ang mga transfer na may malalaking halaga na hindi ko matandaan na inauthorize ko. Ulit ko, pinapanatili ang tono ng vulnerable confusion na naglarawan sa buong pag-arte ko. Mga halaga na maaaring malutas ang napakaseryosong problema sa pananalapi. Si Clarissa ay naging balisa sa sofa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa leather cushion. Papa, minsan pumipirma tayo ng mga bank documents nang hindi nagbibigay ng ganap na atensyon sa mga detalye. Normal lang iyon sa ating edad, sa iyong edad, ibig kong sabihin. Ang edad ko? Ipinapahiwatig mo ba na hindi na gumagana ng tama ang aking isip? Agad na namagitan si Rebecca, sinisikap na soften ang komento ng kanyang kapatid. Siyempre hindi, Papa. Gusto lang sabihin ni Clarissa na ang paghawak ng komplikadong pananalapi ay maaaring maging stressful para sa sinuman. Ngunit tila mas alam ninyo ang tungkol sa aking pananalapi kaysa sa natatandaan ko, sabi ko, pinapayagan ang isang nota ng hinala na makalusot sa aking boses sa unang pagkakataon sa usapan. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng ilang nakakainis na segundo. Nakita ko kung paano nag-uusap ang 3 magkakapatid sa pamamagitan ng mga tingin, tila nakarating sa isang uri ng non-verbal consensus. Huminga ng malalim si Victor at nag-adopt ng isang mas direktang postura. Papa, kailangan naming maging tapat sa iyo tungkol sa aming family situation. Anong sitwasyon? Nagkaroon kaming 3 ng ilang problema sa pananalapi kamakailan, inamin niya na may tense na boses. Walang seryoso, ilang utang lang na naipon ng mas mabilis kaysa sa inaasahan namin. Tumango si Clarissa, sumusuporta sa bersyon ng kanyang kapatid. Papa, alam mo na palagi kaming responsable, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya ay naging mahirap para sa lahat. Tumataas ang mga gastos, hindi tumaas ang mga suweldo sa parehong rate. Anong klaseng utang? Tanong ko, nagkukunwari ng tunay na pag-aalala ng magulang. Nagpalitan ng makabuluhang tingin si Rebecca at Victor bago sumagot. Mga pautang para sa mga bahay, mga kotse, ilang investments na hindi naging gaya ng inaasahan namin. Magkano ang utang ninyo sa kabuuan? Ang tanong ay tumama tulad ng isang bomba sa living room. Ang 3 ay naging halata na tense at sa loob ng ilang segundo, walang sumagot. Ito ay isang malaking halaga, bulong ni Victor sa huli. Daan-daang libo? Oo, inamin ni Clarissa na may halos hindi marinig na boses. Halos 25 milyon. Ang epekto ng aking tiyak na tanong ay agad at nakakawasak. Si Victor ay namutla. Si Clarissa ay umungol ng hindi sinasadya at dinala ni Rebecca ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig
na parang gusto niyang bawiin ang mga salita na malapit na niyang sabihin. Papa, paano mo nalaman ang eksaktong halaga na iyon? Bulalas ni Victor. Dahil iyan mismo ang halaga na lumilitaw sa mga transfer documents na may pirma ko, isang pirma na hindi ko maalala na inilagay ko ng may kamalayan. Sagot ko ng may kalmadong hindi ko naramdaman sa loob. Si Nelia, na nanatiling maingat sa isang sulok ng living room, ay lumapit upang mag-alok sa akin ng mas maraming tubig. Ang kanyang mga galaw ay sadyang mabagal. Binibigyan ako ng oras upang iproseso ang reaksyon ng aking mga anak sa aking revelasyon. Papa, sabi ni Rebecca na may nanginginig na boses, kung nakita mo ang mga dokumentong iyon, alam mo na nasa desperadong sitwasyon kami. Desperado. Hanggang saan? Tumayo ulit si Victor at nagsimulang maglakad paikot, hinahaplos ang kanyang buhok. Papa, ang mga taong may utang kami ay hindi sila traditional banks. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, kung hindi kami magbabayad agad, ang mga kahihinatnan ay higit pa sa mga credit problems, paliwanag ni Clarissa, na nagsisimulang mag-anyos ng luha sa kanyang mga mata. Anong klaseng kahihinatnan? Umiyak si Rebecca bago sumagot. Papa, binantaan nila kami. Sabi nila, kung hindi kami magbabayad bago mag-Huwebes, magsisimula na sila sa mas persuasive methods. Sino ang nagbanta sa inyo? Tumigil si Victor sa harap ng bintana, nakatalikod sa akin. Isang lalaki na nagngangalang Miguel. Miguel ang kutsilyo, bulong ni Clarissa. Kinumpirma ng pangalan ang lahat ng ibinunyag sa akin ng pulisya. Ang aking mga anak ay hindi lang nahulog sa trap ng mga iligal na nagpapautang, partikular pa nilang pinili ang pinakamarahas at mapanganib sa rehiyon. At ano ang hiningi sa inyo ni Miguel? Ang buong 25 milyon, kasama ang naipon na interes, sagot ni Victor. Humarap sa akin na may halatang desperasyon sa kanyang mukha. Sa kabuuan, halos 28 milyon. Kailan? Pagkatapos ng bukas, Hulyo 20. At ano ang mangyayari kung hindi kayo makakabayad? Muling nanahan ang katahimikan sa living room, ngunit sa pagkakataong ito, iba ito. Ito ang katahimikan ng mga taong nag-iisip ng kakilakilabot na mga posibilidad at gumawa ng irreversible decisions. Papa, sabi ni Rebecca na may halos hindi marinig na boses. Ipinaliwanag sa amin ni Miguel na mayroon siyang mga paraan para matiyak ang pagbabayad sa isang paraan o sa iba. Anong paraan? Bumalik si Victor sa sofa at umupo sa harap ko, yumuko ng may matinding ekspresyon. Papa, kung may mangyari sa iyo, kung magkakaroon ka ng aksidente o malubhang problema sa kalusugan, kaming tatlo ay magmamana agad. Magiging mabilis ang proseso, lalo na kung may malinaw na testamento at power of attorney na naitatag na. Ang mga salita na narinig ko ay nagpalamig sa aking dugo. Ang sarili kong anak ay umamin lang na naisip nila ang aking kamatayan bilang solusyon sa kanilang problema sa pananalapi. Ipinapahiwatig mo ba na ang aking kamatayan ay magiging maginhawa para sa inyo? Tinabunan ni Clarissa ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Papa, hindi namin gustong isipin iyon. Ngunit pinilit kami ni Miguel na isaalang-alang ang lahat ng posibleng opsyon. Lahat ng opsyon. Lalong umiyak si Rebecca bago umamin. Papa, sinabi sa amin ni Miguel na kung hindi namin makukuha ang pera ng voluntaryo mula sa iyo, kailangan naming tiyakin ang pagbabayad sa ibang paraan. Anong ibang paraan? Particular. Tiningnan ako ni Victor nang direkta sa mga mata na may halo ng kahihiyan at desperadong determinasyon na nagwasak sa aking puso. Papa, sa edad mo, ang isang aksidente sa bahay ay hindi magiging kahina-hinala. Isang pagkahulog sa hagdanan, isang heart problem sa gabi, isang bagay na mukhang natural. At pinlano na ninyo ang aksidente na iyon, kinumpirma ng katahimikan ang aking tanong nang higit pa sa anumang salita. Nag-imbestiga si Clarissa tungkol sa mga gamot na maaaring mag-simulate ng natural heart attack, inamin ni Rebecca sa pagitan ng pag-iyak. Si Rebecca ay nagtanong-tanong tungkol sa quick cremation procedures
upang maiwasan ang matagal na autopsies. At ikaw, Victor, ano ang iyong bahagi sa plano? Ang aking panganay na anak ay tumingin sa akin na may halo ng sakit at resolusyon na naghati sa aking puso. Ako ang bahala na kasama ninyo ako kapag nangyari iyon, upang matiyak na hindi kayo magdurusa at na ang lahat ay mukhang natural. Kailan mangyayari ang aksidenteng ito? Sa linggong ito, bulong ni Clarissa. Binigyan kami ni Miguel hanggang Huwebes, kaya kailangan naming kumilos bago iyon. Bukas. Tumango si Victor ng dahan-dahan. Nagplano kaming imbitahan ka para maghapunan bukas. Ito na ang huling pagkakataon. Ang mga confessions na narinig ko ay kinumpirma ang lahat ng pinaghihinalaan ng pulisya at higit pa. Ang sarili kong mga anak ay hindi lang nagplano na drogahin ako at nakawan ang aking pera, naghanda pa sila ng isang detalyadong plano upang patayin ako at gawin itong mukhang natural na aksidente. At pagkatapos ng aking kamatayan, magmamana kami agad, magbabayad kami kay Miguel at walang maghihinala, paliwanag ni Rebecca na may nanginginig na boses. Aalalahanin ka bilang isang minamahal na lolo na namatay ng mapayapa sa bahay ng kanyang anak. Naisip ba ninyo na inilalarawan ninyo ang premeditated murder ng sarili ninyong ama? Ang tatlo ay nagsimulang umiyak ng sabay-sabay, ngunit ang kanilang mga luha ay hindi na nakaantig sa akin. Sila ay mga luha ng self-pity, hindi ng tunay na pagsisisi. Papa, wala kaming alternatibo, unggol ni Victor. Hindi tumatanggap si Miguel ng mga dahilan. Kung hindi kami magbabayad, papatayin niya kami, at pagkatapos ay babalikan ka rin niya. Sa sandaling iyon, kasama ang kumpletong confessions na na-record sa mga police devices, alam ko na ang aking pamilya ay tumawid sa isang linya kung saan walang balikan. Hindi na sila ang aking mga anak, sila ay desperadong mga kriminal na pumili ng pagpatay bilang solusyon sa kanilang sariling problema. 9:20 ng gabi nang magpasya ako na sapat na ang narinig ko. Ang mga confessions ng aking mga anak ay lumampas sa pinakapesimistikong inaasahan ng pulisya. Hindi lang sila umamin sa plano na drogahin ako at nakawan ang aking pera. Detalyado pa nilang inilarawan ang kanilang intensyon na patayin ako upang bilisan ang kanilang mana. Mga anak ko, sabi ko nang may kalmadong ikinagulat ko, ang inamin ninyo sa akin ay isa sa pinakamalubhang krimen sa batas ng Pilipinas. Biglang umayos ng upo si Victor na parang ang aking mga salita ay nag-activate ng isang alarma sa kanyang utak. Papa, bakit mo ginagamit ang salitang iyon? Inamin? Nagsasalita ka na parang hukom o pulis. Ang kanyang obserbasyon ay nagpaalam sa akin na ang aking vocabulary ay bahagyang nagbago sa panahon ng usapan. Pagkatapos magpalipas ng buong hapon, kasama ang mga investigador at abogado, hindi ko sinasadyang na-adopt ang kanilang legal na terminolohiya. Victor, ako ang iyong ama at ipinaliwanag mo sa akin na plano mong patayin ako bukas ng gabi. Sagot ko, pinapanatili ang isang tahimik na tono. Paano mo inaasahan na magre-react ako sa ganoong revelasyon? Tumayo si Clarissa mula sa sofa na may nerbyosong galaw. Papa, kakaiba ang iyong pagsasalita. Karaniwan, mas emosyonal ka kapag pinag-uusapan natin ang mga seryosong problema ng pamilya. Tumayo din si Rebecca, sinuri ang aking mukha nang may lumalaking atensyon. Papa, ayos ka lang ba? May iba ba sa iyong ugali mula nang dumating ka? Ang tensyon sa silid ay nagsimulang magbago. Ang aking mga anak ay lumilipat mula sa confessional guilt patungo sa defensive suspicion. Ang kanilang survival instincts ay nag-a-activate nang makita nila ang mga inconsistencies sa aking pag-arte. Iba sa anong kahulugan? Tanong ko, sinisikap na panatilihin ang karakterisasyon ng nalilitong lolo. Karaniwan, pagkatapos marinig ang isang bagay na ganoon ka nakakagulo, sisigaw ka, iiyak, o kahit papaano ay nanginginig. Obserba ni Victor, lumalapit sa akin ng may maingat na mga hakbang. Ngunit masyado kang kalmado, masyadong kontrolado. Namagitan si Nelia mula sa kanyang posisyon malapit sa kusina. Ginoong Victor, si Tito Juanito ay labis na altered mula noong nangyari sa beach.
Marahil ang shock ang nagdulot sa kanya na mag-react ng iba. Shock! Ulit ni Clarissa. Tiningnan si Nelia nang may lumalaking hinala. Nelia, ikaw ang nakakita sa aming ama sa beach, tama? Eksaktong saan? Nakita ko siya malapit sa parking lot. Mukha siyang disoriented at nag-aalala tungkol sa kanyang blood pressure, sagot ni Nelia gamit ang rehearsed version. Ngunit bakit ka nasa beach? Pinilit ni Rebecca. Dapat ay day off mo iyon at karaniwan ay kasama mo si Valeria sa bahay. Ang tanong ay nagbunyag ng detalyadong kaalaman sa personal na routine ni Nelia na nag-alala sa akin. Ang aking mga anak ay nagmo-monitor sa mga galaw ng kanilang kasambahay nang may atensyon na nagpapahiwatig ng paranoia o paghahanda para sa isang tiyak na bagay. Gusto ni Valeria na pumunta sa beach, kaya nagpasya kaming magpalipas ng araw doon, paliwanag ni Nelia. Ngunit ang kanyang boses ay nagtaksil sa lumalaking kaba. Si Victor ay huminto nang direkta sa harap ko, yumuko upang suriin ang aking mukha. Papa, may isang bagay na hindi fit sa buong sitwasyon na ito. Ano ang hindi fit? Una, misteryoso kang nawawala sa beach ng walang paliwanag. Pagkatapos ay bumalik ka ilang oras pagkatapos kasama si Nelia na nagkataon lang na nakakita sa iyo. Ngayon ay tinatanong mo kami tungkol sa aming mga problema sa pananalapi gamit ang legal na terminolohiya at nagre-react ka ng may unnatural calm sa mga confessions na dapat ay emotionally devastate ka. Ang kanyang analysis ay masyadong tumpak. Ang aking pag-arte ay convincing sa unang bahagi ng usapan, ngunit ang panatilihin ng karakterisasyon sa panahon ng ganoong matinding revelasyon ay nangangailangan ng theatrical skills na wala ako. Victor, nalaman ko lang na ang sarili kong mga anak ay nagplano na patayin ako. Sabi ko, bahagyang inabandona ang simulation. Inaasahan mo bang magre-react ako ng may hysteria? Inaasahan ko na magre-react ka bilang aming ama, hindi bilang isang profesional na investigador, sagot niya na may lalong tense na boses. Lumapit si Clarissa sa bintana at bahagyang inangat ang curtain. Papa, may ilang sasakyan na nakaparada sa mga hindi pangkaraniwang lugar sa aming kalye. Isang van na hindi ko pa nakikita dati, isang kotse na masyadong matagal na roon. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ang police operation ay natutuklasan ng aking mga anak, na ang paranoia ay nagpataas ng kanilang kakayahan sa pagmamasid. Ano ang ipinapahiwatig mo, Clarissa? Ipinapahiwatig ko na marahil ang iyong pagkawala sa beach ay hindi aksidental tulad ng pinaniwala mo sa amin, sagot niya. Humarap sa akin na may lalong hostile na ekspresyon. Sumali si Rebecca sa kanyang kapatid malapit sa bintana. Tama si Clarissa. Masyadong maraming kahina-hinalang aktibidad ng sasakyan para maging coincidence. Si Victor ay pumunta sa isang drawer ng living room cabinet at kumuha ng maliliit na binoculars. Habang tiningnan niya ang kalye sa pamamagitan nito, ang kanyang ekspresyon ay unti-unting tumigas. Papa, ang lalaki na nakaupo sa asul na kotse ay may headset at may nakikitang communication equipment sa upuan ng pasahero. Anunsyo niya na may malamig na boses. Ang delivery van ay walang logos ng anumang tunay na kumpanya at may nagbabantay mula sa loob. Ang sitwasyon ay mabilis na lumalala. Natukoy ng aking mga anak ang police surveillance at ngayon ay itinuturing nila akong responsable sa pagkuha ng atensyon na iyon. Ano ang ipinapahiwatig mo? Tanong ko, kahit na alam ko na ang sagot. Ipinapahiwatig ko na nagtaksil ka sa amin, sagot ni Victor na may harshness na hindi ko pa narinig sa kanyang boses. Sa anumang paraan, binigyan mo ng babala ang mga autoridad tungkol sa aming mga usapan. Sinubukan ni Nelia na mamagitan. Ginoong Victor, si Tito Juanito ay kasama ko sa buong hapon. Wala siyang pagkakataon na makipag-ugnayan sa sinuman. Buong hapon kasama ka? Ulit ni Clarissa na may nakakalason na pang-iinis. Isang kasambahay na nagkataon lang na naging constant companion ng aming ama sa parehong araw na may police surveillance na lumabas sa aming kalye. Tinulungan lang ako ni Nelia nang naramdaman kong masama ang aking pakiramdam. Mahina kong nagprotesta. Bumalik si Rebecca mula sa bintana na may lumalaking galit sa kanyang ekspresyon. Papa, alam mo kung ano. Sa tingin ko, ito ang talagang nangyari.
Sa tingin ko, natuklasan ni Nelia ang tungkol sa aming mga plano. Binigyan kanya ng babala at magkasama kayong nakipag-ugnayan sa pulisya. Kakatawa iyan. Kakatawa? Putol ni Victor, lumalapit ng may banta. Kung ganoon, ipaliwanag mo sa akin kung bakit may suot kang ibang polo kaysa sa isinuot mo sa beach kaninang umaga. Ang kanyang obserbasyon ay tumama sa akin tulad ng kidlat. Sa katunayan, sa panahon ng paghahanda ng operative sa presinto, nagpalit ako ng polo upang ma-accommodate ang mga recording devices, isang tila insignificant detail na ngayon ay nagkokompromiso sa buong operasyon. Nagpalit ako dahil basa ang isa pa pagkatapos ng nangyari sa beach. Desperado akong nagsinungaling. At saan mo nakuha ang bagong polo na iyan? Hindi ko iyan nakikilala sa iyong aparador. Pinilit ni Clarissa na may perspicacity ng isang taong nag-aaral ng aking mga gawi sa loob ng ilang buwan. Bago ako makasagot, sumugod si Victor sa akin at nagsimulang kapkapan ang aking polo gamit ang kanyang mga kamay. Papa, may matigas dito, parang kakaibang button. Nakita ng kanyang mga daliri ang recording device. Sa sandaling iyon, ang charade ay ganap na natapos. Ito ay isang microphone, sigaw niya. Marahas na hinila ang aparato mula sa aking polo. Nire-record niya tayo? Mabilis na lumapit si Clarissa at nagsimulang suriin ang aking salamin. At ito ay mukhang isang maliit na kamera. Tumakbo si Rebecca patungo kay Nelia na may murderous expression. Ikaw ang nakipag-ugnayan sa kanila. Ikaw ang nag-organisa ng lahat ng ito. Ginang Rebecca, pakiusap, sigaw ni Nelia, umaatras patungo sa dingding. Dinurog ni Victor ang microphone sa ilalim ng kanyang paa na may uncontrolled fury. Papa, sinira mo lang ang sarili mong pamilya, hinatulan mo lang kaming lahat. Sa eksaktong sandaling iyon, na parang naghihintay ng tiyak na senyas na iyon, ang harap at likod na pinto ng bahay ay sabay-sabay na bumukas nang may nakakabingi na ingay. Pambansang pulisya, bumaba kaagad. Sumugod ang mga armadong ahente mula sa maraming direksyon. Pinuno ang living room ng mga sigaw ng authoritative commands at ang metallic sound ng mga handcuff na inihahanda. Si Inspector Geronimo ay lumabas sa gitna ng unang mga ahente, dumiretso sa akin. Tito Juanito, nasaktan ba kayo? Ayos lang ako, Inspector. Sagot ko habang pinapanood ko kung paano pinilit ang aking tatlong anak na bumaba sa sahig na may mga kamay sa likod ng kanilang likod. Papa! Sigaw ni Victor habang ikinakabit ang handcuff sa kanya. Nagtaksil ka sa amin, kami ang iyong pamilya. Tito Juanito, tawag ni Opisyal Ruiz mula sa entrance. Sabay naming inaresto si Miguel ang Kutsilyo at ang dalawa niyang kasabwat sa Maynila. Nakita namin ang mga dokumento na nagkukumpirma ng mga banta laban sa inyong pamilya. Si Clarissa ay umiiyak ng hysterically habang iniyaangat siya mula sa sahig. Papa, kami ang iyong mga anak. Paano mo nagawa ito? Mga anak ko kayo hanggang sa magpasya kayong patayin ako dahil sa pera. Sagot ko ng may katatagan na ikinagulat ko. Tiningnan ako ni Rebecca nang may dalisay na galit habang sinasamahan siya patungo sa pinto. Pagsisisihan mo ito. Ang pamilya ay pinoprotektahan, hindi tinataksil. Ginang Jimenez, sabi ni Sargento Lopez, lumapit kay Nelia. Ang inyong katapangan ay nagligtas ng isang buhay at nagbuwag ng isang criminal organization. Magkakaroon kayo ng police protection hanggang matapos ang judicial process. Habang pinapanood ko ang aking tatlong anak na ipinapasok sa magkahiwalay na sasakyan ng pulisya, isang halo ng lunas at emosyonal na pagkawasak ang lubos na bumalot sa akin. Nailigtas ko ang aking buhay, ngunit nawala ko ng tuluyan ang aking pamilya. Ang mga buwan na sumunod sa gabing iyon ng Hulyo 16 ay naging isang whirlwind ng mga legal na proseso, mga testimonya sa hukuman at mga revelasyon na patuloy na nagpapagulo sa mga pundasyon ng aking dating family reality. Formal na nagsimula ang judicial process noong Agosto 15, 2023 nang maghain ng formal na charges ang Provincial Prosecutor's Office sa Maynila laban kina Victor, Clarissa at Rebecca para sa attempted qualified homicide, illegal association to commit crime at fraudulent administration of assets. Ang paglilitis
ay ginanap sa Regional Trial Court sa Quezon City, isang imposing hall na may matataas na kisame at dingding na may dark wood paneling na nagpakita ng solemnity ng sistema ng hudikatura ng Pilipinas. Sa panahon ng unang mga sesyon, kinailangan kong harapin ang surreal experience ng pagtestigo laban sa sarili kong mga anak na nakaupo sa dock na may prison uniforms at mga ekspresyon na nagpapalit-palit sa pagitan ng kahihiyan at sama ng loob. Si Fiscal Carmen Reyes, isang 41 taong gulang na babae na may reputasyon para sa unyielding toughness sa mga kaso ng karahasan sa pamilya, ay nagpresenta ng isang nakakawasak na matibay na kaso. Ang mga recordings na nakuha sa panahon ng operasyon ng pulisya ay reproduced in full sa harap ng hukuman na nagdulot ng halatang kilabot sa mga miyembro ng hurado nang marinig nila ang aking mga anak na nagpaplano ng aking pagpatay ng may kalkuladong lamig. Mga ginoo at ginang, deklara ng fiskal sa kanyang opening statement. Nahaharap tayo sa isa sa pinakamasamang kaso ng pagtataksil sa pamilya na dumating sa mga bulwagan na ito. 3 adult individuals na nakinabang sa loob ng mga dekada mula sa pag-ibig at generosity ng kanilang ama, ang masinsinang nagplano na drogahin siya, nakawan ang kanyang buong ari-arian, at sa huli, alisin siya sa pisikal upang bilisan ang kanilang mana. Sinubukan ng mga defense lawyers ang maraming estratehiya upang bawasan ang kalubhaan ng mga charges. Ang abogado ni Victor ay nagtaltalan na ang mga utang sa marahas na nagpapautang ay naglagay sa kanyang mga kliyente sa isang sitwasyon ng external coercion na naglimita sa kanilang kakayahan na gumawa ng makatwirang desisyon. Ang defense lawyer ni Clarissa ay nag-akusa na ang kanyang kliyente ay kumilos sa ilalim ng dominant psychological influence ng kanyang mga nakatatandang kapatid. Ang abogado ni Rebecca ay nagsabi na siya ay simpleng collateral victim ng mga desisyon ng kanyang mga kapatid. Gayunpaman, ang ebidensya na iniharap ng prosecution ay napakalaki. Bukod sa mga audio at video recordings na nakuha sa panahon ng operasyon ng pulisya, nakakuha ang mga investigador ng malawak na records ng mga tawag sa telepono, WhatsApp messages na nagdedetalye ng bawat yugto ng plano, at forensic evidence na nagkukumpirma ng pagbibigay ng controlled substances nang walang pahintulot ko. Ang pinakamalaking epekto na testimonya ay ang kay Nelia Castro Jimenez. Sa loob ng 2 buong araw, detalyado niyang inilarawan sa hukuman kung paano niya unti-unting natuklasan ang sabwatan. Inilalarawan ng may katumpakan ang mga usapan na narinig niya, ang mga dokumento na kinunan niya ng litrato, at ang moral na desisyon na nagtulak sa kanya na isugal ang kanyang personal na kaligtasan upang protektahan ako. Mga hinoo at ginang, deklara ni Nelia na may matatag ngunit emosyonal na boses. Si Juanito Reyes de la Cruz lang ang taong nagtrato sa akin nang may dignidad ng kailangan ko iyon. Nang naging single mother ako, siniguro niya na mananatili ako sa aking trabaho nang may patas na kondisyon. Nang nagkasakit ang aking anak, siya mismo ang nagbayad ng mga medical bills nang hindi ko hinihingi. Hindi ko maaaring payagan na ang isang ganoon kabait na tao ay mapatay ng sarili niyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw ng malalim sa bulwagan at ilang miyembro ng hurado ang halatang naantig habang inilalarawan niya ang mga detalye ng aking pagliligtas. Ang pinakawalang awa na sandali ng paglilitis ay nang i-reproduce ng hukuman ang kumpletong recording ng mga confessions ng aking mga anak. Ang marinig muli ang kanilang mga boses na malamig na umaamin na plinano nilang bilisan ang aking departure at na ang isang aksidente sa bahay ay hindi magiging kahina-hinala, ay nagwasak sa akin emotionally, ngunit nagpalakas din sa aking resolution na hayaang magpatuloy ang katarungan. Sinubukan ni Victor na kausapin ako ng direkta sa panahon ng kanyang testimonya. Papa, gusto kong malaman mo na hindi talaga namin isasagawa ang planong iyon. Desperasyon lang iyon. Mga salita lang na sinabi sa ilalim ng matinding presyon. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata at sumagot ng may kalmadong ikinagulat ko. Victor, ipinakita ng mga recordings na nagtatag kayo ng mga tiyak na petsa, detalyadong pamamaraan at mga contingencies upang alisin ang ebidensya. Hindi lang iyan mga salita,
Iyan ay criminal premeditation. Sinubukan din ni Clarissa na umapela sa aking damdamin bilang magulang. Papa, kami ang iyong pamilya. Gumawa kami ng kakilakilabot na mga pagkakamali, ngunit kami pa rin ang iyong mga anak. Hindi ba may kahulugan iyon sa iyo? May kahulugan iyon sa akin sa loob ng 70 taon, sagot ko na may nanginginig na boses. Ngunit pinili ninyong sirain ang relasyon na iyon nang magpasya kayo na ang aking pera ay mas mahalaga kaysa sa aking buhay. Si Rebecca ang huling nagtestigo at ang kanyang estratehiya ay ang pinakamanipulative. Papa, si Mama ay magiging wasak kung makikita niya kung paano mo sinira ang aming pamilya. Palagi siyang naniniwala sa pagpapatawad ng Kristiyano. Hindi mo ba iniisip na sapat na ang binayaran namin para sa aming mga pagkakamali? Ang kanyang mga salita ay labis na sumakit sa akin, ngunit nakahanap ako ng lakas sa alaala ni Rosita upang sumagot. Ang iyong mama ay nagturo sa akin tungkol sa unconditional love, ngunit tungkol din sa katarungan at proteksyon ng mga inosente. Hinding-hindi niya papayagan na tangkain mong patayin ang sarili mong ama. Ang pinaka-nagbubunyag na yugto ng paglilitis ay nang magpresenta ang fiskal ng karagdagang ebidensya na natuklasan sa panahon ng pinalawak na investigasyon. Sinubaybayan ng mga detective ang mga financial activities ng aking mga anak sa loob ng nakaraang 2 taon na nagbubunyag ng isang pattern ng extravagant spending na ganap na pinunduhan ng loan sharks. Mga ginoo at ginang, paliwanag ng fiskal, nagpapakita ng mga bank documents. Ang mga akusado ay hindi nahulog sa utang dahil sa hindi inaasahang pangyayari o krisis sa ekonomiya. Sila ay sadyang nag-adopt ng mga unsustainable lifestyles, pinunduhan ng luho gamit ang hiniram na pera sa criminal interest, alam mula sa simula na hindi nila mababayaran ang mga halagang iyon gamit ang kanilang lehitimong kita. Ang mga invoice na ipinakita bilang ebidensya ay nagpinta ng isang larawan ng systematic financial irresponsibility. Mga hapunan sa mga luxury restaurants na mas mahal pa kaysa sa lingguhang sweldo ng karaniwang manggagawa, pagbili ng damit at alahas sa halagang libu-libong piso, mga international vacations na ganap na pinunduhan ng loan sharks. Mula sa sandaling nagkaroon sila ng mga utang na ito, patuloy ng fiskal, alam ng mga akusado na ang kanilang tanging pag-asa para sa solvency ay ang ma-access ang ari-arian ng kanilang ama. Ang pagkamatay ng kanilang ina noong 2021 ay nagpabilis lamang sa kanilang criminal timeline. Ang testimonya ng financial investigator ay lalo na damaging para sa depensa. Ayon sa aming mga kalkulasyon, ang mga akusado ay kailangang magtrabaho sa loob ng 47 taon nang walang personal na gastos upang mabayaran ang kanilang mga utang gamit ang lehitimong kita. Ang pag-alis ng kanilang ama ay hindi isang desperadong option sa huling sandali, ito ang kanilang financial plan mula sa simula. Si Miguel ang kutsilyo at ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap ng mas matinding sentensya o 10 taon para kay Miguel dahil sa pamumuno sa criminal organization at 12 taon bawat isa para sa kanyang mga kasabwat para sa aggravated extortion at grave threats. Habang lumalabas ako sa courtroom sa huling pagkakataon, sumigaw sa akin si Victor mula sa dock. Papa, pagsisisihan mo ito balang araw, kami ang iyong tanging pamilya. Humarap ako sa kanya sa huling pagkakataon at sumagot, Victor, namatay ang aking pamilya noong gabing nagpasya kayong patayin ako. Ang mga kriminal na papasok sa bilangguan ngayon ay dala lang ang mga pangalan ng aking mga anak. Ang mga buwan na sumunod sa paglilitis ay nagmarka ng simula ng pinaka-transformative na yugto ng aking buhay. Ang Enero 2024 ay dumating na may pakiramdam ng kalayaan na hindi ko pa naranasan mula nang mamatay si Rosita. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakatulog ako ng mapayapa. Alam na walang nagpaplano na saktan ako, na ang aking mga desisyon sa pananalapi ay tunay na akin, at na ang mga taong malapit sa akin ay pinahahalagahan ako dahil sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang mayroon ako. Ang unang mahalagang desisyon na ginawa ko ay ang formal na gawing legal ang aking relasyon kina Nelia at Valeria. Noong Pebrero 15, 2024, sinamahan ng aking abogado at sa harap ng notaryo si G. Valdez, ang parehong taong na manipula ni Victor,
tinapos ko ang mga proseso upang magtatag ng isang family trust na magagarantiya sa kinabukasan ng dalawa. Tito Juanito, sabi sa akin ng notaryo habang sinusuri namin ang mga dokumento, kahanga-hanga kung paano ninyo binago ang isang ganoon katraumatikong karanasan sa isang pagkakataon upang bumuo ng tunay na family bonds. Ginoong Valdez, sagot ko, pumirma sa mga papel ng may matatag na kamay. Natutunan ko na ang tunay na pamilya ay hindi tinutukoy ng dugo, kundi ng loyalty, disinterested affection, at ang kahandaan na protektahan ang isa't isa. Umiyak si Nelia nang ipinaliwanag ko sa kanya ang mga detalye ng trust. Nagtatag ako ng isang kumpletong educational fund para kay Valeria, nasasaklaw sa kanyang primary education hanggang sa university studies, kasama ang postgraduate specialization kung gugustuhin niya. Nagtatag din ako ng isang security fund na magagarantiya sa economic stability ni Nelia sa buong buhay niya. Tito Juanito, masyado itong generous, nagprotesta siya na may nanginginig na boses dahil sa emosyon. Hindi namin inaasahan ang anumang kapalit para sa paggawa ng tama. Iyan mismo ang dahilan kung bakit nararapat sa inyo, sagot ko. Niyakap siya tulad ng anak na hindi ko naisip na magkakaroon pa ako. Iniligtas ninyo ang aking buhay nang walang inaasahang anumang benepisyo. Ngayon, gusto kong tiyakin na magkakaroon kayo ng lahat ng pagkakataon na sinayang ng aking mga biolohikal na anak. Ang pagsasama ni Valeria sa aking buhay ay nakakagulat na naging natural. Ang matalinong batang ito na naiko na taong gulang ay nagtataglay ng isang insatiable curiosity at isang innate kindness na patuloy na nagpapaalala sa akin kung bakit sulit na bumuo ng isang mas mahusay na kinabukasan. Noong Marso 2024, in-enroll ko siya sa isang prestihiyosong bilingual institution na nag-aalok ng advanced academic programs. Lolo Juanito, sabi niya, ginagamit ang titulo na spontaneously niyang na-adopt. Bakit sinasabi ng aking mga kaklase na kakaiba na ang lolo ko ay hindi talaga ang lolo ko? Ang kanyang mga salita ay labis na nakaantig sa akin. Valeria, ang ilang mga lolo ay mapalad na pumili ng kanilang mga apo, at ang ilang mga apo ay mapalad na pumili ng kanilang mga lolo. Pinili natin ang isa't isa. Sa hapon, pagkatapos matapos ni Valeria ang kanyang schoolwork, nagtatag kami ng mga routines na pumuno sa aking buhay ng bagong layunin. Tuwing Martes at Huwebes, dinadala ko siya sa piano classes. Tuwing Sabado ng umaga, magkasama kaming pumupunta sa swimming classes. Tuwing Linggo, pagkatapos ng misa, bumibisita kami sa mga museo, parke, o naglalakad lang sa historical center habang ikinukwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga pangarap at adhikain. Gusto kong maging doktor tulad ng nag-alaga kay mama nang nagkasakit ako, sinabi niya sa akin sa panahon ng isa sa mga Sunday walks na yon. Ngunit gusto ko rin ang musika. Maaari kang maging doktor at pianist ng sabay-sabay, Valeria. Maaari kang maging lahat ng nais ng iyong puso at pagsisikap na maabot. Ang iyong bagong economic situation ay magbibigay sa iyo ng mga pagkakataon na wala ang maraming bata, ngunit ang iyong mga desisyon at dedikasyon ang magpapasya kung ano ang gagawin mo sa mga pagkakataong iyon. Ang aking spiritual na relasyon ay nakaranas din ng isang significant deepening sa panahon na ito. Si Father Antonio ay naging aking gabay sa panahon ng pinakamadilim na sandali pagkatapos ng pagkamatay ni Rosita, at ngayon ay naging aking kasama sa pagbuo ng isang bagay na positibo at pangmatagalan. Tito Juanito, iminungkahi niya sa panahon ng isa sa aming mga usapan pagkatapos ng misa noong Abril 2024. Nag-iisip ako tungkol sa inyong sitwasyon. Nakatanggap kayo ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Naisip ba ninyo kung paano ninyo magagamit ang karanasang ito upang tulungan ang iba na nahaharap sa katulad na sitwasyon? Ang kanyang mungkahi ay agad na umalingaw-ngaw sa aking kamalayan. Father Antonio, marami akong naisip tungkol doon. Mayroon sigurong ibang matatanda na nahaharap sa family manipulation, isolation, or economic abuse nang walang resources o suporta na mayroon ako. Eksakto! At mayroon kayong parehong personal na karanasan at economic means upang gumawa ng tunay na pagbabago. Sa sumunod na mga linggo, binuo namin ang konsepto ng kung ano ang magiging sentro ni Rosita de la Cruz
para sa suporta ng mga nakatatanda. Ang sentro ay dadalhin ang pangalan ng aking yumaong asawa na pararangalan ang kanyang alaala habang naglilingkod sa komunidad sa paraang lubos niyang aaprubahan. Noong Mayo 2024, bumili ako ng isang 3 palapag na gusali sa malapit na distrito na dati ay nagsilbing community center. Ang renovation ay tumagal ng 4 na buwan kung saan nakipagtulungan ako ng husto sa mga architects, social workers at gerontology experts upang lumikha ng isang espasyo na parehong functional at welcoming. Ang sentro ay kasama ang mga opisina para sa free legal advice, mga espasyo para sa psychological therapy, mga classrooms para sa mga educational workshop tungkol sa financial protection, at isang specialized library ng mga resources para sa mga nakatatanda. Nagtatag din kami ng isang emergency hotline na operational 24 oras para sa mga nakatatanda na nahaharap sa mga sitwasyon ng abuse o family manipulation. Tinanggap ni Nelia ang aking alok na maging administrative director ng sentro. Ang kanyang personal na karanasan sa pagtuklas ng abuse kasama ang kanyang intuitive understanding ng dysfunctional family dynamics ang nagpabago sa kanya na maging perpektong tao upang pamahalaan ang pang-araw-araw na operasyon. Tito Juanito, sabi niya sa akin sa unang linggo ng operasyon noong Setyembre 2024, nakatanggap kami ng 17 tawag mula sa mga taong naghihinala na namamanipula sila ng mga kamag-anak. 3 kaso ang tila seryoso tulad ng inyo. Anong klaseng manipulation ang nararanasan nila? 2 kaso ang kinasasangkutan ng mga adult children na nagpipilit sa kanilang mga magulang na ilipat ang mga ari-arian. At ang isa ay tila isang sitwasyon kung saan systematically dinedroga ng mga apo ang kanilang lolo upang ma-access ang kanyang buwanang pensyon. Ang pagka-realize na ang aking karanasan ay hindi unique, kundi bahagi ng isang mas malawak na social problem, ang nag-udyok sa akin na patindihin ang aming mga pagsisikap. Kumuha ako ng 2 karagdagang social workers. Nagtatag ako ng partnerships sa mga law firms na specializing sa family law at bumuo ako ng mga community education programs tungkol sa mga warning signs ng financial abuse sa mga nakatatanda. Sa panahon ng active reconstruction na ito, nakatanggap ako ng eksaktong 47 letters mula sa aking mga anak mula sa bilangguan. Lahat ay sumusunod sa parehong pattern. Mga paghingi ng tawad, mga pangako ng pagbabago, pag-apela sa family unity, at paminsan-minsang nakatagong banta tungkol sa aking kinabukasan na walang sila. Ang unang sulat ay dumating noong Pebrero 2024. Sumulat si Victor, "Mahal kong Papa, bawat araw sa bilangguan ay pinag-iisipan ko ang aming mga pagkakamali. Kami ay desperado, nalilito, naimpluwensyahan ng masasamang tao, ngunit kayo pa rin ang aming ama at kami pa rin ang inyong mga anak. Pakiusap, isaalang-alang ang pagbisita sa amin upang mas maipaliwanag namin sa inyo ang tunay na nangyari." Binasa ko ang bawat sulat ng maingat, ngunit hindi ko sinagot ang anuman. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil nagkaroon ako ng malinaw na pag-unawa sa pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagsisisi at patuloy na manipulation. Ang kanilang mga sulat ay hindi kailanman naglalaman ng ganap na pagkilala sa kalubhaan ng kanilang mga aksyon, hindi kailanman nag-a-assume ng ganap na responsibilidad para sa kanilang mga desisyon, at palaging may kasamang mga pagbibigay katwiran na nagpapaliit sa kanilang pagkakasala. Noong Oktubre 2024, sinubukan ni Clarissa ang isang different approach. Nagpadala ng isang sulat na nagsasabing, "Papa, si Mama ay magiging wasak kung malalaman niya na ganap mong tinanggihan ang iyong mga anak. Palagi siyang naniniwala sa pagpapatawad ng Kristiyano. Hindi mo ba iniisip na sapat na ang binayaran namin para sa aming mga pagkakamali?" Ang sulat na iyon ang pinakamalaking nakagulo sa akin dahil ginamit niya ang alaala ni Rosita upang mamanipula ako emotionally. Nagpasya akong sumagot, ngunit hindi direkta sa kanya. Sa halip, sumulat ako ng isang sulat sa prison chaplain na nagpapaliwanag ng aking posisyon at humihiling sa kanya na ibahagi ito sa aking mga anak kung sa tingin niya ay nararapat itong gawin.
Mahal na Padre Gonzales, sumulat ako, ang aking yumaong asawa, si Rosita, ay talagang naniniwala sa pagpapatawad ng Kristiyano, ngunit naniniwala rin siya sa katarungan, proteksyon ng mga inosente at mga appropriate consequences para sa malubhang aksyon. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pag-alis ng mga legal na kahihinatnan ng krimen o nangangailangan ng pagpapanumbalik ng relasyon sa mga taong nagpakita na handa silang gumawa ng pagpatay para sa economic benefit. Pinatawad ko ang aking mga anak sa aking puso upang palayain ang aking kaluluwa mula sa sama ng loob, ngunit hindi iyon nangangahulugan na dapat kong ilantad ang aking sarili sa kanilang toxic influence o magkunwari na ang aming relasyon bilang pamilya ay maaaring maibalik. Sa pagtatapos ng 2024, habang sumusulat ako sa aking personal na journal, isang ugali na binuo ko bilang bahagi ng aking proseso ng emosyonal na paggaling. Pinag-isipan ko ang extraordinary transformation na naranasan ng aking buhay. 1.5 taon na ang nakalipas, ako ay isang malungkot at vulnerable na balo na mamanipula ng sarili niyang mga anak, nabubuhay sa patuloy na panganib ng hindi nalalaman. Ngayon, ako ay lolo ng isang kahanga-hangang bata na pumupuno sa aking mga araw ng kagalakan, adoptive father ng isang exceptional woman na isinugal ang lahat upang iligtas ako, at founder ng isang organisasyon na tumutulong sa dos-dose ng tao sa katulad na sitwasyon sa akin. Noong Disyembre 23 sa 2024, eksaktong 3 taon pagkatapos ng pagkamatay ni Rosita, nag-organisa kami ng isang espesyal na pagdiriwang sa sentro ni Rosita de la Cruz. Tinulungan namin ang 112 na katatanda sa loob ng aming unang 4 na buwan ng operasyon. Napigilan ang hindi bababa sa 6 na malubhang kaso ng family financial abuse at nagbigay ng legal at emosyonal na suporta sa dos-dose ng vulnerable individuals. Si Valeria, ngayon ay 10 taong gulang at yumayabong sa kanyang bagong educational environment, ay tumugtog ng piano sa seremonya. Tinugtog niya ang Ave Maria ni Schubert, ang paboritong piyesa ni Rosita na may technique at emotiveness na magpapaiyak sa aking yumaong asawa sa pagmamalaki. Nag-alay si Father Antonio ng isang espesyal na pagpapala. Panginoon, basbasan ninyo ang pamilyang ito na nabuo hindi dahil sa biological accident, kundi dahil sa sinadya na pagpili batay sa tunay na pag-ibig, mutual loyalty at pangako sa katarungan. Naway magbigay inspirasyon ang kanilang halimbawa sa iba na kilalanin na ang tunay na pamilya ay binuo sa magkakaibang halaga, hindi sa blood ties. Habang pinapanood ko sina Nelia at Valeria na nililiwanagan ng Christmas lights ng sentro, napapalibutan ng mga nakatatanda na nakahanap ng suporta at proteksyon salamat sa aming trabaho, nakaranas ako ng isang malalim na kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang aking yaman sa pananalapi na labis na inasam ng aking mga biolohikal na anak na nagplano pa ng aking pagpatay ay nagsisilbi na ngayon ng isang layunin na lubos na aaprubahan ni Rosita. Protektahan ang mga vulnerable, bumuo ng mga pagkakataon para sa mga karapat-dapat, at lumikha ng isang legacy batay sa aktibong habag sa halip na passive accumulation. Ngayong gabi, bago matulog sa aking binagong tahanan, na puno na ngayon ng tawa ng bata, makabuluhang usapan, at ang seguridad ng tunay na family bonds, isinulat ko ang huling entry ng aking journal para sa taon. Sa edad na 78, natutunan ko na ang pinakamalalim na pagtataksil ay maaaring magbukas ng mga landas patungo sa pinaka-hindi inaasahang mga pagpapala. Nawalan ako ng 3 anak na naging greedy strangers, ngunit nagkaroon ako ng isang tapat na anak na babae at isang mahalagang apo na pumupuno sa aking buhay ng bagong layunin. Ang aking pera, na minsang kumatawan sa isang nakamamatay na panganib, ay ngayon ay isang kasangkapan ng proteksyon at pagkakataon para sa iba. Ipagmamalaki ni Rosita ang pamilyang binuo namin at ang kabutihan na ginagawa namin sa kanyang alaala. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang inyong mga impression sa comments. Para marinig ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panunood.